Mr. Silent Channel. Kabanata 1091 hanggang 1100. Hinaampas nito ang katawan, at hindi mabilang na madilim na pulang bola ng liwanag ang sumambulat, at dumiretso sa labasan ng lagusan ng kailaliman. Kasabay nito, sa likod nito, isang pares ng malalaking pakpak ng paniki ang kumalat, halos mahigit 200 ang diametro. Si Mi, na may malakas na kabog, ay biglang lumipad patungo sa labasan ng daanan. Sobrang lakas. Ang deputy head ng Jag Blood Group ay halos walang pag-aalinlangan, at kasabay nito, ang kanyang puso ay lumubog. Walang alinlangan na ang malaking nilalang na ito na biglang lumitaw ay tiyak na hindi isang ordinaryong nilalang sa kailaliman. Hindi bababa sa hindi ito umiiral sa mga abyssal na nilalang na nakaharap niya noon. Nangangahulugan ito na ang horror ng abyssal plane na ito ay malamang na isang hari, isa sa 108 na hari sa abyss plane, bumaba ang katawan, hindi ito projection. Ang lakas ng bawat hari ng abyss plane ay hindi bababa sa maihahambing sa Super Dauluo, at mas malakas pa. Kung tutusin, may pangangatawan silang malayo sa tao. Ang mabangis na dagandong ay nagpasabog sa ilalim at naging maalab na pula, at ang bola ng liwanag na inilabas ng Six Claw Devil Emperor ay nablock lahat ng Soul Guiding Ray, ngunit ang malaking katawan nito ay bumagsak din sa Soul Guiding Ray. Ang mga sinag at mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay nahulog dito, sumabog ang isang bola ng mga spark, na nagpapula ng katawan nito, at ang pagtaas ng takbo nito ay agad na pinigilan. Gayunpaman, hinaranggan ng isang ito ang karamihan sa mga pag-atake para sa mga nilalang sa kailaliman sa likod, at isang malaking bilang ng mga nilalang sa kailaliman ang mabilis na sumugod mula sa paligid ng katawan nito. Mataas na sumasabog na bomba. Mabilis na utos ng deputy head ng Jag Regiment. Ang mga bola ng incandescent light ay sumabog sa ibaba, na sumasakop sa buong abyss channel. Bagamat malakas ang Six-Clawed Demon Emperor, nagpatuloy lang ito sa loob ng 10 segundo sa harap ng ganoong intensive artillery fire. Nahulog ang malaking katawan, iniiwasan ang maraming sinag na ginagabayan ng kaluluwa at mga pag-atake ng cannonball. Ang deputy group ng Iron Blood Group ay humihinga ng mahabang panahon, at sa wakas ang pag-aayos sa napakaraming taon ay hindi nawalan ng saysay, ngunit ang blockade na ito ay nakatakda para sa demigod level. Reinforcement, bilisan mo. Pagkatapos ng lahat, ang enerhiya ay limitado, at dapat mayroong sapat na enerhiya upang madagdagan ito upang ang defensive na posisyon ay maaaring patuloy na gumamit ng napakalaking kapangyarihan. Nang makita ang makapal na fog na sumabog at hinihigop ng abyss channel, wala siyang pakiramdam ng accomplishment. Ang pinakamalaking problema na bumabagabag sa Blood God Legion ay walang paraan upang tunay na sirain ang mga nilalang na ito sa kailaliman. Kung sila ay tunay na mawawasak, ang 6,000 taon ng digmaan, kahit na ito ay pugiling, ay sugpuin ang kanilang kabuuang lakas. Sa sandaling ito, sa di kalayuan, lumitaw ang isang grupo ng mga sundalo mula sa Blood God Legion, at lumitaw din ang iba't ibang kagamitan. Mabilis silang pumasok sa poste, pinalitan ang pinagsamang baterya, nagdagdag ng enerhiya, at mabilis na sinakop ang iba't ibang mga posisyon ng depensa sa paligid ng daanan. Naitatag ang Soul Guidance Cannon, mas maraming sundalo ang sumali, at pinalibutan ng mga mecha ang pangunahing labasan ng daanan ng kalaliman, na bumubuo ng isang seryosong hanay, na handang isama sa labanan anumang oras. Paano? Isang malaking mecha ang nahulog mula sa langit at lumapit sa deputy head ng Jag Group. Nang makita ito, sa wakas ay bamantong hininga ang deputy commander, pansamantala itong naharang, ngunit ang ating kapatid, natatakot ako na higit sa 4 na batalyon ang nahulog. Ano? Natigilan si Mashan. Ang biglaang alarma ay agad niyang napagtanto na ang pag-agos ng kalaliman ay lumitaw, dahil ang tubig lamang ng kalaliman ang maaaring magdala ng ganoong karahasang tunog ng alarma, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging gayon. Seryoso. Ang kabuuang bilang ng mga sundalong namatay sa nakalipas na 100 taon ay ang bilang na ito. Alam mo, ang bawat sundalo ng Blood God Legion ay isang ganap na piling tao, at ang kanyang puso ay sumasakit pagkatapos bumagsak ng marami ng sabay-sabay. Higit pa rito, alam niya na sa oras na ito, ang pangunahing puwersang nagbabantay sa daanan ay ang kanyang bakal na grupo ng dugo. Asshole! Umungol si Mashan. Alam ng deputy commander ang kanyang init ng ulo, Commander, hindi pa oras para mabalisa. This time mali ang sitwasyon, sobrang mali. Hindi ko alam kung bakit itong mga nilalang na abyssal ay lumabas sa main channel sale. Sa sitwasyong ito, libu-libong taon. Hindi pa ako nagpakita noon. Dahil dito, ang aking mga kapatid ay nahuli, at naghintay muna, pinatay ang mga ito. Commander ng Legion at ang mga Diyos ng dugo ng kampo ng Diyos ng dugo na darating. Halatang medyo hindi matatag ang hininga ni Mashan. Bagamat kadalasan ay may bayolenteng personalidad, mabait naman talaga siya sa mga kapatid sa ibaba, at mahal na mahal siya ng mga sundalo ng pangkat ng dugong bakal. Sa sandaling ito, kapag napakaraming tao ang namatay, natatakot ako na ang 1/4 ng lakas tao ng Iron Blood Group bonus ay nawala dito. Paano siya matatahimik? Nakikipag-away ako sa kanila. Sa sandaling itinaas ni Mashan ang kanyang kamay, tinanggal niya ang hawak na mace sa kanyang likuran, at hindi na siya mapigilan ng deputy commander.
Sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa tabi niya. Ito ay isang tao na walang meka. Ang isang kamay ay biglang dumaikit sa balikat ni Ma Shan, ngunit naging dahilan upang tumigil saglit ang malaking itim na meka ni Ma Shan. Nagmamadaling lumabas. Ma Shan, ikaw bastard, pakalmayan mo ako, hindi pa ngayon ang oras para mabaliw ka. Mali talaga ang sitwasyon. Go and direct your people. Ang mahinang boses ay parang isang sumpa, kaya agad na kumalma ang mapusok na si Ma Shan. Legion Commander, kailangan mong ipaghiganti ang iyong mga kapatid. Medyo nanginginig ang boses ni Ma Shan. Ito ay hindi kalungkutan, ngunit isang matinding damdamin ng galit. Oo. Tinapik ni Zhang Huanian ang meka ni Ma Shan, pumunta ka at utusan mo ang iyong mga kapatid, kapag ikaw ay desperado na. Oo. Sumigaw si Ma Shan at umatras kasama ang kanyang deputy head. Si Zhang Huanian ay nakasuot ng uniforme ng militar, na may tatlong nagniningning na bituin sa kanyang mga balikat, at sa kanyang pagdating, ang utos ng buong Blood God Legion ay natural na nahulog sa kanyang mga kamay. At sa kanyang pagdating, halatang naging mas organisado ang blockade ng Blood God Legion. Ang damdamin ng lahat ng mga sundalo ay naging mas matatag din. Dito nakasalalay ang kanyang personal na alindog. Si Zhang Huanian ay nasa Blood God Legion sa loob ng 60 taon. Siya mismo ang mainstay ng Legion. Ito ay tiyak na dahil sa kanyang pag-iral na ang Blood God Legion ay may ganitong pagkakaisa at maaaring maabot ang pinakamalakas sa loob ng 6,000 taon. Punto. Ang singil ng nilalang sa kailaliman sa ibaba ay bahagyang hamina sa pag-atris ng Sixth Claw Devil Emperor, nagsimulang magutos si Zhang Huanian, at hamina din ang mga sinag na ginagabayan ng kaluluwa at mga pag-atake ng shell na ginagabayan ng kaluluwa ng blockade. Makatipid ng enerhiya. Mas maraming iba't ibang kagamitan sa pagtatanggol ang nailipat at mabilis na na-deploy. Sa loob ng libu-libong taon, ang Blood God Legion ay gumawa ng hindi mabilang na mga paghahanda upang harapin ang Abyss Plane, kabilang ang iba't ibang kaayusan sa labasan ng Abyss Channel. Bilang karagdagan sa orihinal na mga posisyon sa pagtatanggol, mayroong maraming mga pangunahing paghahanda sa fortification. Matapos may hatid ang patnubay ng nagtatanggol na kaluluwa, maaari itong isama sa mga kuta na ito upang bumuo ng isang kumpletong malakihang depensibong posisyon. Mabilis na pumasok ang isang pangkat ng mga mandirigma, nang walang personal na tagubili ni Zhang Huanian, nakapasok na sila sa kanilang posisyong handa sa labanan, na handang palitaan anumang oras. Mabilis ding dumating dito ang isang grupo ng mga figure. Tahimik na lumitaw ang dugo sa tabi ni Zhang Huanian, nakasimangot, at nang walang mga salita ni Zhang Huanian, nakikita niyang hindi tama ang sitwasyon. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lumampas sa kanilang paghatol, at ito ay malinaw na ang Abyss Tide ay katatapos lamang ng napakaikling panahon, at ang Abyss Plane ay hindi inaasahang naglunsad ng isa pang ganap na pag-atake. Sa pamamagitan ng monitor, nakita na nila ang sitwasyon dito bago sila dumating. Napakasama ng sitwasyon, dahil wala silang ideya kung bakit lalabas sa pangunahing daanan ang mga nilalang na ito ang pinakamahalagang problema. Kung hindi malulutas ang problemang ito, ang mga nilalang na abyssal ay patuloy na bumubulwak mula sa pangunahing channel. Gaano man kalaki ang kanilang mga reserbang enerhiya, palaging may sandali na sila ay maubos. Ang mga abyssal na nilalang ay hindi talaga namamatay, ang kanilang mga mapagkukunan ng enerhiya ay walang katapusan, at ang mga abyssal na nilalang ay walang katapusan. Tiwala si Zhang Huanian na harangin ang defensive na posisyon at pigilan ang mga nilalang sa kailaliman na sumugod palabas. Sa mga reserbang enerhiya ng Legion, magiging maayos ito kahit nasa 3 buwang pagtatanggol. Ngunit paano ang pagkatapos ng 3 buwan? Bukod dito, ang epekto ng mga nilalang sa kailaliman sa oras na ito ay ganap na naiiba mula sa dati. Ang pinakamalaking pagkakaiba ay sa pagkakataong ito ang nilalang sa kailaliman ay may hari. Ang Sixth Claw Demon King ay dapat na mas mababa ang ranggo sa 108 hari ng kalaliman, ngunit ang problema ay na ito ay lilito sa sarili nitong. Hindi ito posible sa mga channel ng sangay na iyon. 6,000 taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay naglagay ng selyo upang pigilan ang pagdating ng 108 na hari ng kalaliman, at hanggat ang mga haring ito ay hindi lumitaw, ang lakas ng Blood God Legion at ng Blood God Camp ay sapat na upang madaling makalaban. Gayunpaman, ang Sixth Claw Demon King ay lumitaw sa oras na ito, kaya, magkakaroon ba ng isang mas makapangyarihang Abyss King na lilito sa hinaharap? Hindi nila alam kung gaano kalakas ang mga haring ito sa kailaliman. Ang blockade ng Soul Guidance Ray at Soul Guidance Cannon ay hindi gaanong nagbabanta sa isang malakas na tao na ang antas ng cultivation ay umabot sa isang tiyak na antas. Dapat ka bang humingi ng suporta mula sa Federation? Hayaang magpadala ng mga tao ang Spirit Transmission Tower at ang Temple of War. Tanong ni Zhou Yixing Zhang Huanian. Mataimtim na sinabi ni Zhang Huanian, ang hudyat para sa tulong ay naipadala na. Ngunit hindi ganoon kabilis. Maging ang mga tao mula sa templo ng digmaan ay tatagal ng 10 araw bago makarating. Higit pa rito, ang problema ngayon ay hindi natin alam kung ang selyo ay wala na. Ano ang problema? Kahit na dumating ang mga tao mula sa templo ng digmaan, maaari lamang tayong kumonsumo kumpara sa kalaliman ng mga nilalang, ngunit ito ang pinakamahirap na nilalang.
Si Blood One ay nakasimangot din, napakaraming abyssal na nilalang sa ibaba, at walang nakakaalam kung gaano karaming Abyssal King ang lilito sa mga susunod na digmaan, ngunit kung hindi ka makalalim, walang paraan upang makita kung ano ang mali sa selyo sa loob ng daanan. Paano malulutas ang channel? Biglang dumating ang krisis na ito, nahuli lang sila. Maghintay tayo at tingnan kung may iba pang Abyss Kings bukod sa Sixth Claw Demon King. Kung hindi, kailangan nating subukang tuklasin ang panloob na sitwasyon. Sabi ni Zhu sa malalim na boses. At ang gawaing reconnaissance na ito ay walang alinlangan na mahuhulog sa kanya. Tumango si Zhang Huanyan, magpahinga ka muna, at tatawagan kita kapag kailangan mo ito. Okay. Hindi umimik si Blood, umatras sa gilid ng daanan, nakipagtipon kasama ang ilan pang mga Diyos ng dugo, na upo doon na nakakrus ang paa, at tahimik na naghintay. Ang maraming taon ng drills ng Blood God Camp para sa Abyss Channel ay ganap na naipakita, at imposibleng magmadaling lumabas ang mga nilalang na ito sa kailaliman kahit ilang sandali. Mahigit 20,000 sundalo ng Blood God Legion ang dumating lahat sa malapit, handang palitan sila ng kanilang mga kasama. Ang mga sundalong wala sa labanan ay nagmumuni-muni, dahan-daang iniiniksyon ang kanilang kaluluwang kapangyarihan sa pinagsama-samang baterya bilang isang backup na supply ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ng katawan ng tao ay maaaring linangin ng walang hanggan, ngunit syempre may mga limitasyon, ngunit dapat na ito ay gayon sa kasalukuyan. Ito ay isinagawa ng hindi mabilang na beses, at ito ay nag-inject ng soul power sa baterya sa ilalim ng premise ng pag-save ng pisikal at mental na kapangyarihan sa pinakamalaking lawak. Hayaang tumagal ang digmaan. Hindi nawala ang excitement ng matagal. Huminto si Tang Wulan sa labanan. Ang una niyang naisip ay hanapin si Guyana. Itinulak ang kanyang Star Dao cabin, nang siya ay handa ng magpalit ng kanyang damit, siya ay dumiretso upang maghanap ng dugo upang humingi ng pahintulot, at nang siya ay pumunta upang hanapin ang kanyang kasintahan ng Mar Angel, ang lumabas sa kanyang tainga ay isang malupit na sirena. Ano ang alertong ito? Nagulat si Tang Wulan, at tumagal ng ilang segundo bago siya makapag-react. Kung tutusin, ngayon lang siya nakaranas ng isang malaking labanan. May mali ba sa Abyss Channel? Nagulat si Tang Wulan. Ayon sa dahilan, hindi ba ang Abyss Channel ay ilang sandali lamang pagkatapos lumitaw ang tubig? Bago ako pumunta sa loob ng daanan para tuklasin, wala akong nakitang bakas ng abyssal na nilalang. Paano ito mangyayari? Ngunit ang pagdududa ay pagdududa. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang legionary na sundalo, at maging ang siyam na dugo ng kasalukuyang Blood God Camp. Hindi may iwasang responsibilidad. Mabilis niyang isinuot ang kanyang uniforme ng militar, nagmamadaling pumunta sa dormitoryo ng dumudugong kampo, at direktang binitawan ang dalawang karakter na pag-aari ng sandata sa labanan, ikinapakpak ang kanyang mga pakpak sa likod niya, itinulak ang kanyang katawan, at dumiretso sa direksyon ng Abyss Channel. Mula sa malayo, narinig niya ang nakakabinging dagandong at naramdaman niya ang panginginig ng boses sa kabundukan. Oo naman, nagkaroon ng problema sa Abyss Channel, at ang pakikinig sa density ng emission ng Soul Guide na ito, ang problema ay medyo malaki. Ang mga pakpak sa likod niya ay pumutok ng malakas, at ang kampo ay hindi malayo sa Abyss Channel. Hindi nagtagal, nakita niya ang napakagandang tanawin ng halos buong hukbo na nakapalibot sa channel. Ang isang high spirit guide ay ipinapalagay na nasa paligid ng Abyss Channel, si Zhang Huanyan ay lumulutang ng direkta sa itaas ng channel, habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod, pinagmamasdan ang panloob na sitwasyon ng Abyss Channel. Nakita rin niya kaagad na ang lahat ng mga Diyos ng dugo sa kampo ng Diyos ng dugo, kabilang ang dating siyam na dugo na natalo niya, ay lahat ay nakakonsentre sa pinakamalapit na lugar sa daanan, nakaupo na nakakrus ang paa at nagmumuni-muni. Parang naramdaman ang kanyang pagdating, biglang itinaas ni Zuyi ang kanyang ulo, tumingin sa direksyon ni Tang Wulan, at kumaway sa kanya. Nagmamadaling ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang mga pakpak at nahulog mula sa langit. Natural, maraming sundalo ng Blood God Legion ang nakakita sa kanyang pagdating. Bagamat ang biglaang pag-agos ng kalaliman ay naging sanhi ng matinding tensyon sa kapaligiran, nang makita nila si Tang Wulan, ang mga sundalong ito ay nagpakita ng pananibik ng sabay-sabay. Iyon ang Golden Dragon King ng kanilang Blood God Legion. Ito ay isang dobleng korona. Nandito rin siya, lumabas na ba siya sa laro? Walang alinlangan, ang pagdating ni Tang Wulan ay isang napakalakas na pagpapalakas sa moral. Automatiko nilang binaliwala ang pamagat ng Gun King, at ang titulo ng Golden Dragon King ay walang alinlangan na mas galit at cool, at sila ay direktang nag-default. Senior Shai, anong nangyari? Bumagsak si Tang Wulan sa tabi ni Shai at nagtanong sa mahinang boses. Nang makita siya, ang ekspresyon sa mukha ni Cao Dezi ay biglang naging kakaiba, bukod sa kanila, ang pinaka nasa sabik. Sa hindi inaasahan, bago ako gumawa ng pagkakataon, ang nilalang sa kailaliman ay nagkusa na ipadala ito. Bagamat medyo maaga, kailangan pa rin nating magsumikap upang sakupin ito. Nang marinig ang kanyang mga salita, hindi napigilan ni Tang Wulan na mataranta, at hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng kanyang mga salita. Senior, anong ibig mong sabihin? Bahagyang ngumiti si Blood, mula ngayon, mananatili ka sa tabi ko. Kahit anong ipagawa ko sa iyo, magagawa mo. Magagamit mo ba ang gintong dragon mong sibat? Oo naman. Tumango si Tang Wulan.
Maganda yan, wait lang. Bumawi at mabawi ang sigla. Kakatapos lang ng laro, siguradong hindi maliit ang konsumo. Oo. Ang larong Stardew Battle. Net ay hindi talaga kumonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa, ngunit ang espiritu ay kumonsumo ng malaki, lalo na sa finals. Sa buong laro, ang kanyang mga ugat ay naging tense. Bagamat may nakakabinging labanan sa tabi niya, mabilis na pumasok si Tang Wulan sa isang estado ng pagmumuni-muni, tahimik na pinanumbalik ang kanyang espiritu. Itinaas ni Shuai ang kanyang ulo at iginalaw ang kanyang mga labi sa direksyon ni Zhang Huanian. Lumingon si Zhang Huanian at tumingin sa kanya. Nagkataon lang na nakita niya si Tang Wulan sa tabi niya, at pagkatapos ay tahimik na tumanggaw sa dugo. Sa ibaba, ang opensiba ng mga nilalang sa kailaliman ay naging mas matindi, at pagkatapos ng maikling panahon, mas maraming nilalang sa kailaliman ang pumasok sa labanan. Karamihan sa mga nilalang sa kailaliman na unang lumitaw ay suntukan na labanan lamang, kaya magagamit lamang nila ang kanilang mga katawan upang mapaglabanan ang artillery na putok ng Blood God Legion. At sa paglipas ng panahon, lumitaw din ang ilang abyssal na nilalang na mahusay sa pangmatagalang pag-atake. Sinimulan nilang gamitin ang kanilang pangmatagalang pag-atake upang labanan ang sinag na ginagabayan ng kaluluwa at ang kanyan na ginagabayan ng kaluluwa. Gumawa ng mga pagkakataon para sa mga abyssal na nilalang na mahusay sa suntukan na labanan. Ang anim na kuko na demonyong emperador ay nasuspine sa hangin, nag-uutos sa harap na lumaban, at ang kanyang mga pakpak sa likod ay kumalat, bahagyang pumuputok, na parabang handa siyang umatake ng buong lakas anumang oras. Kalahating oras na ang nakalipas mula nang magbago ang daanan sa kailaliman. Sa kailaliman ng daanan ng kalaliman, ang dami ng itim na puyo ng tubig ay patuloy na lumalawak. Ang mga agos ng hangin ng mga nilalang sa kailaliman na nabasag ng sinag ay hindi na nawasak gaya ng dati. Direkta itong sumisipsip at bumabalik sa kailaliman ng Abyss Channel at bumabalik sa Abyss Plain, ngunit sinisipsip ng itim na puyo ng tubig na ito, nagiging bahagi ng puyo ng tubig, at nagpapalaki ng palaki ng puyo ng tubig. Mas maraming abyssal na nilalang ang patuloy na lumitaw kasama ng lumalaking puyo ng tubig na ito. Kung nakita ni Zhang Huanian ang eksenang ito, tiyak na pangungunahan niya ang mga sundalo ng Blood God Legion na sumugod sa lahat ng paraan, sirain ang puyo ng tubig na ito, at muling patatagin ang selyo. Sa kasamaang palad, hindi niya ito nakikita, at nang walang anumang paghatol, maaari mo lamang piliin na ipagtanggol muna. Isang malakas na liwanag ang dumaan sa hangin, at sa kailaliman ng itim na puyo ng tubig, isa pang figure ang dahan-daang gumapang palabas. Mayroon itong 8 kuko at ang katawan ay ipinakita sa 3 seksyon. Ang ulo ay ang pinakamalaki, bilog ang hugis, at ang bibig ay partikular na malaki. 2 pangil ang tumalsik, at 2 galami sa tuktok ng ulo ay 10-10 metro ang haba, dahan-daang umuugoy. Isang mas mahinang nilalang na abyssal ang lumitaw sa paligid. Hanggat ito ay nahawakan ng kanyang mga galami, ito ay sasabog sa ambon at maa-absorb sa katawan ng kanyang pares ng mga galami. Ang 8 kuko nito ay patuloy na gumamit ng puwersa, at sa wakas ay hinayla ang sarili palabas sa kalaliman, na parang may malaking higop sa likod nito na nagpapawalang bisa dito. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang Six-Claw Demon Emperor na lumulutang sa hangin, tinatakpan ng sitwasyon sa ibaba ng kanyang malaking katawan. Ang abyssal na nilalang na ito na tila isang higanting langgam ay lumipad sa paligid at gumapang sa dingding ng bangin na lagusan. Ang harap na dulo ng malaking ulo ay biglang naging spiral at tumama sa dingding sa gilid ng daanan. Mabilis talaga umikot ang spiral head. Dang! Tumunog ang marahas na dagandong. Isang malaking pattern ng liwanag ang biglang lumitaw sa ibabaw ng daanan, at ang pattern ng liwanag ay kumalat sa paligid, at ang selyo sa ilalim ng daanan ay biglang lumiwanag. Tumalbog ang napakalaking figure ng higanting langgam, at tila medyo nahihilo ang kanyang ulo. Sabi niya, hindi pa rin kaya. Napakahirap ng selyo na orihinal na inayos ng mga tao. Bumaba man ang katawan ng emperador, hindi ito masira. Buksan. Tila nagmamadali ka lang lumabas mula sa labasan ng daanan. Ang 108th Kings of the Abyss, ang 6th Demon King ay nasa ika-77 na pwesto, habang ang Ant King sa kanyang harapan ay ika-76 na pwesto. Walang nagmamadaling magsimula, at sa pakikipagtulungan sa 6th Demon Emperor, tahimik na gumapang ang Ant Emperor sa dingding ng kuweba, naghihintay. Bilang mga pioneer, ang layunin nila ay bumili ng mas maraming oras para hayaang mamatay dito ang mas maraming ordinaryong nilalang sa abyssal, gawing abyssal energy, at palawakin sila sa pamamagitan ng Abyss Channel na nabuo ng mga taong iyon sa side ng tao, para mas maraming hari ng abyss ang dumating. Kung tutusin, lubusan niyang sinalakay ang mundo ng mga tao. Ngayon siya lang at ang 6th Devil Emperor, medyo mahina pa rin ang kanilang lakas. Ngunit habang lumalawak ang daanan, parami ng parami ang mga ordinaryong nilalang sa abyssal na nagngangalit, at ang bilang ay parami ng parami. Ang channel ay nagiging mas malaki, at iba pang mga hari ay maaari ring lumitaw ng higit pa. Tungkol sa mga ito, ang Blood God Legion ay nasa kawalan, pinapanood lamang ang abyssal na mga nilalang na patuloy na namamatay, patuloy na sumasabog sa ulap ng ambon, at nagtatanggol sa maayos na paraan. May nahanap ba ang radar? Ang Blood God Legion ang may pinakasensitibong detection device, tinanong ni Zhang Huanian ang Departamento ng Investigasyon.
Ngayon lang na ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ay patuloy na bumubuhos mula sa ibaba, at dapat mayroong isang tao na hindi mas mababa sa malaking tao na iyon. Ngunit ang partikular na sitwasyon ay ang enerhiya ng kailaliman ay masyadong mabilis na nagbabago, at ang aming iba't ibang mga detector ay hindi maaaring magsiyasat ng malalim. Sige, manood ka pa. Niyugyug ni Zhang Huanian ang kanyang katawan at lumapit kay Xiaoyi. Ang walang awa na si Daoluo Caudezi ay tumayo at marahang tumango sa kanya. Bamulong si Zhang Huanian, nakikipagtulungan ako sa iyo. Ngunit sa ganitong paraan, posible bang magulantang ang ahas? Walang pakialam nang ngumiti si Caudezi, hindi ito isang tanong ng pag-atake sa damo at pananakot ng mga ahas, ngunit maaari nating sirain ang sinumang hari na talagang makapagpapahina sa lakas ng eroplano sa kailaliman. Magsimula tayo dito. Hindi natin alam ang sitwasyon ng Abyss Channel sa likod, kaya tinamaan na lang natin ito. Retreat. Pull the big guy off the charge, and you are in charge of the charge. Mabuti. Tumango si Zhang Huanian. Sa isang iglap, bumalik siya sa tuktok ng Abyss Channel. Matataas na paputok na bomba, may sensinang inilagay, 1 minuto, 300 beses. Bitawan. Mabilis na lumabas ang mga grupo ng maliwanag na ilaw mula sa mga pabilog na muzzle, at ang mga puting bola ng liwanag na ito ay bumuga ng higit sa 300 sa 1 minuto. Sa loob ng bawat bola ng liwanag, ito ay tila isang maliit na ball ang metal, ngunit kapag ang maliwanag na kulay ay lumawak sa sukdulan, ito ay sisabog. Ang mga high-explosive shell ay iba sa fixed-mounted soul-guided shell. Hindi sila maaaring matanggal sa malayo. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng explosive power, maaari silang gumawa ng chain reaction at pinakaangkop para sa puro pag-atake sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ang epekto ay mas mahusay kaysa sa isang tiyak na antas ng nakapirming pag-install na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa. Ang ganitong uri ng soul guide ay isang beses na pagkonsumo ng item, napaka-epektibo laban sa abyssal na nilalang. Dahil sa pagsabog ng 300 high-explosive na bomba, biglang naging maliwanag ang loob ng Abyss Channel, at isang malaking puting liwanag ang tumakip sa buong channel. Ang isang malaking bilang ng mga abyss na nilalang sa loob ng channel ay NAP unit, at hindi mabilang na abyss aura ay sumabog sa lahat ng dako. Naglaho rin ang mga nilalang sa kalaliman. Kasabay nito, nagmamadaling naglabas si Zhang Huanian ng sunod-sunod na utos, at huminto ang pagharang sa pasukan ng kuweba. Natatakpan ng sumasabog na incandescent na ilaw sa ibaba, sa likod ni Zhang Huanian, isang malabuan na salamin ang lumitaw. Noong unang lumitaw ang salamin na ito, kalahating metro lang ang diametro nito, ngunit sa tatlong singsing ng espiritu na lumiwanag sa katawan ni Zhang Huanian, bumangon ang salamin laban sa bagyo, at sa isang iglap, naging 50 metro ang diametro nito. Kitang-kita rin ang pinalaking salamin. Mayroong isang malaking bilang ng mga pattern ng dragon sa likod ng salamin, at ang mga pattern na ito ay tila nabubuhay sa oras na ito. Nagsimula ring lumitaw ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya sa ibabaw ng salamin, at sa sandaling ito, isang figure ang tahimik na lumubog sa kalaliman. Halos isang iglap lang, nawala nang walang bakas. Hinarang ng 6 na braso ng Six-Claw Devil Emperor ang kanyang ulo nang sumabog ang high-explosive na bomba, at hindi siya naawa sa mga clansmen na sumabog. Ang mas maraming tao ang namamatay, mas malaki ang tunnel vortex na magbubukas, na nangangahulugan na mas maraming tao ang papasok at mas maraming hari ang maaaring dumating. Nais niya na ang mga tao ay gumugol ng higit na pagsisikap upang patayin ang mga nilalang na ito. Siyempre, tiyak na hindi siya kasama dito, dahil kapag namatay ang hari, magtatagal ang pagbawi. Sa prosesong ito, haamon ka ng ibang makapangyarihang tao, at maaaring hindi mo na rin mapanatili ang iyong posisyon bilang hari. Sa Abyss Plane, mayroong isang emperador sa bawat antas, at kinokontrol ng emperador ang core ng antas na ito, at ang core ay magbibigay dito ng transcendent na kakayahan at katayuan. Ngunit sa sandaling mamatay ang katawan, balot ng core ang enerhiya nito at babalik sa antas kung nasaan ito. Sa proseso ng muling pagkabuhay, ito ay nangangailangan ng oras. At sa panahong ito, hanggat nahanap ito ng ibang mga tao sa parehong lahi at inaalis ang core ng eroplano nito, talagang mawawalan ito ng malay, at maging ang sariling enerhiya ay lalamunan ng bagong hari. Sa makatuwid, ang mga ordinaryong nilalang sa kailaliman ay walang psikolohikal na pasanin kapag sila ay namatay, ngunit ang mga haring nilalang na ito sa kailaliman ay hindi nangangahas na mamatay ng madali, baka ang kanilang katayuan ay mapalitan ng ibang mga katribo. Nang alisin ng Six-Claw Devil Emperor ang kanyang 6 na braso, bigla niyang naramdaman na tila may mga pagbabago sa temperatura sa kanyang katawan. Kung ilalarawan mo ito sa paraang pantao, tila malamig. Tapos bigla niyang naramdaman na parang iba yung space sa katawan niya. Sa katawan nito bilang sentro, ang espasyo ay tila nahati. Malinaw na napakaraming abyssal na nilalang sa lahat ng panig niya, ngunit sa sandaling ito, ang mga abyssal na nilalang na ito ay tila walang kinalaman dito. Tila tahimik sa isang parisukat na espasyo, hiwalay sa mundo. Kahit na ang tunog ay hindi maililipat. Anong nangyari? Nagulat ang Six-Clawed Demon King. Bilang isang hari, mayroon siyang karunungan na hindi mas mababa sa mga tao, at agad na sumama ang pakiramdam. Gayunpaman, huli na para makalaya.
Tahimik na pinaghiwalay ng apat na higanteng espada ang puwang sa paligid niya, at nalaman iyon. Sa kalangitan, isang maliwanag na liwanag ang bumaba mula sa langit, na nagniningning dito, at sa sumunod na sandali, ang anim na kuko na demonyong emperador ay naging isa. Ang puting liwanag ay nawala sa manipis na hangin na tila ito ay tumaas sa isang walang kamatayan. Ang malaking figure ng 100 metro ang taas ay hindi nag-iwan ng bakas. Malamig na tinitingnan ng Ant Emperor ang sitwasyon sa itaas, wala itong pakialam sa Big Bangs o iba pa. Ngunit sa sandaling ito, bigla, nagulat ito nang makitang may apat na simpleng higanteng espada sa hangin mula sa manipis na hangin. Ang apat na higanteng espadang ito ay madaling nahati ang espasyo. Para itong isang anim na kuko na demonyong hari. Para siyang nakaimpake sa isang kahon, hindi man lang niya napigilan. Sa susunod na sandali, siya ay kinuha ng isang puting liwanag. Ang maraming abyssal na nilalang ay hindi lamang hamarang sa paningin ng mga mandirigma ng tao, ngunit hinarangan din ang pangitain ng Abyss King. Hanggang sa mawala ang Sixth Claw Demon Emperor, hindi nito alam kung ano ang nangyari. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Inalis ng mga tao ang Sixth Claw Devil Emperor. Ganoon ba kalakas ang mga tao? Nakatulala ang Emperor Ant, ngunit wala siyang lakas ng loob na sumugod. Kahit na ito ay mas mapagmataas kaysa sa Sixth Claw Demon Emperor, ang Sixth Claw Demon Emperor mismo ay nagtataglay ng mga kakayahan sa espasyo, kaya ito ang unang ipinadala. Bukod dito, maraming tao sa tribo nito. Naging pioneer ito. Sa mga tuntunin ng kapangyarihang panlaban, bagamat ito ay mas malakas kaysa sa Sixth Claw Devil Emperor, kung ang kakaibang sitwasyon ngayon lang ay napunta dito, hindi nito magagawang labanan ito ng may anumang katiyakan. Hindi makakilos ng padalos-dalos, ano ang ginagawa ng mga taong ito? Paano kung maalis ang anim na kuko? Hanggat ang anim na kuko ay namatay, ang plain core nito ay natural na babalik sa kailaliman kasama ang enerhiya nito. Ito ay imposible lamang para sa mga tao na maiwasan. Ang liwanag ay kumislap, at ang malaking salamin sa likod ni Zhang Huanian ay muling lumabo, ngunit sa malaking salamin na iyon, may dagdag na imahe, isang malaking figure na nakatingin sa paligid na walang laman. Hindi ba't kaparehong hari ng demonyong may anim na kuko? Binalangkas ni Zhang Huanian ang isang arko sa sulok ng bibig ni Zhang Huanian. Magtagumpay man siya o hindi, narito ito sa isang iglap. 108, parang marami sa kanila, ngunit kung sila ay nawasak ng isa-isa, kung gayon hindi ganoon kahirap na iling ang pangunahing katawan ng eroplano sa kailaliman. Sa pag-iisip tungkol dito, binigyan niya ng thumbs up si Cao Deze. Ang lakas talaga ng walang awan na Daoluo na ito. Isang harap-harapan lang ay mabibitag ang isang hari sa kailaliman. Isa talaga itong dugo. Sa nakalipas na ilang dekada, si Ruthless Daoluo ay madalas na nakapasok sa Abyss Plane, at hindi na siya mabilang na beses na nag-shuttle sa pagitan ng dalawang eroplano. Personal niyang inatake at pinatay ang hari ng Abyss Plane, na nagdulot ng sibil na alitan sa ilan sa mga layer ng Abyss, na nagbigay ng mas maraming oras sa Blood God Legion para makabawi. Sa oras na ito, tila mas madaling maipanalo ang Sixth Claw Demon King, na halatang hindi mataas sa rangkang. Wulan. May boses sa kanyang tainga, at nagising si Tang Wulan mula sa pagmumuni-muni. Napalingon si Cao Deze sa tabi niya. Sinabi ni Cao Deze, sumama ka sa akin. Gaya ng sinabi niya, hinawakan niya ang balikat ni Tang Wulan gamit ang isang kamay. Biglang naramdaman ni Tang Wulan ang isang napakatalim na aura na lumabas sa taong ito. Sa susunod na sandali, tila pumasok siya sa isang kakaibang mundo. Baluktot ang lahat ng bagay sa paligid, pero lahat matalas, parang basta padalos-dalos siyang gumagalaw, mapupunit agad. Personal niyang naranasan ang sword intent ni Ye Xinglan, at nakita pa niyang naiintindihan ni Ye Xinglan ang sword spirit sa laro. Pero kumpara sa naramdaman ko sa harapan ko, napakalayo ng lahat. Ang kahangahangang layunin ng espada na ito, na parang may buhay, ay nag-uugnay sa lahat ng nakapalibot na espasyo, at dinadala siya sa malayang pag-shuttle sa espasyo. Umabot pala sa ganoong level ang paglilinang ng tao. Si Tang Wulan ay puno ng pagkabigla. Hindi niya inaasahan na magagawa talaga ng tiyuhin na ito ang hakbang na ito. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Ruthless Daoluo. Wulan, sa susunod, gamitin mo ang iyong gintong dragon na sibat para tusukin ang katawan ng abyssal na nilalang na iyon. Kailangan nating subukan kung talagang mapapatay natin ang makapangyarihang abyssal na nilalang na ito. Kung hindi ito kayang tiisin ng iyong katawan sa proseso ng paglunok, sabihin sa akin sa tamang oras. Patayin ang abyssal na nilalang. Ang kaisipang ito ay lumitaw lamang sa isip ni Tang Wulan. Sa susunod na sandali, nagliwanag ang mga mata ni Tang Wulan, at siya at si Cao Deze ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa isang espasyo. Mayroon lamang malakas na agos ng hangin at mga ulap sa paligid, at ang malaking figure sa harap. Hindi ba ang anim na kuko na demonyong hari na nasa kailaliman noon? Sa oras na ito, ang Sixth Claw Devil Emperor ay medyo nalulungkot. Pagharap sa sitwasyong nasa harapan niya, halatang hindi nito alam ang nangyari. Nang malaman na lumitaw sina Tang Wulan at Ruthless Daoluo Cao Deze, agad itong umungal at iwinagayway ang anim na braso, na naging sanhi ng marahas na pag-ikot ng hangin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga nakapaligid na ulap ay biglang naging mga tanikala,
mabilis na pinagsalikop ang napakalaking katawan nito, na naging sanhi ng kakayahan nitong pinakawalan na agad na mawala. Ikan-away ng walang awa na si Dao Luo ang kanyang kamay, at isang simpleng mahabang espada ang lumipad mula sa manipis na hangin. Ang mahabang espada ay nahati sa dalawa at nahahati sa apat sa hangin. Ang apat na matalim na espada ay agad na lumitaw sa paligid ng ulo ng Sixth Claw Devil Emperor, at ang baluktot na espasyo ay biglang naging matatag. Wulan, shoot! Sigaw ni Cao Dezi sa malalim na boses. Siyempre, hindi magdadalawang isip si Tang Wulan. Ang enerhiya ng Golden Dragon Spear na lumalamon sa mga nilalang sa kailaliman ay magpapalaki pa sa kanya. Bagamat maraming dumi ang nasala sa prosesong ito, kapag naturok sa kanyang katawan, kung ano ang ipinasa sa kanya ay ang pinakadalisay. Walang attribute energy. Matagal na niyang gustong humanap ng gulo sa mga nilalang ng kailaliman, upang mapabuti ang kanyang lakas. Ang matabang karneng ito ay inihatid sa pintuan, walang paraan upang ihinto ang pagkain nito. Malinaw niyang naramdaman na ang cultivation base ng Abyss Creature na nasa harapan niya ay mas malakas kaysa sa lahat ng Abyss Creature na nakatagpo niya noon. Ang figure ay kumikislap, ang mga pakpak ay lumitaw sa kanyang likuran, at ang gintong dragon ay lumipad. Ang gintong sibat ng dragon ay nahulog sa palad at sinaksak ang 6 na kuko na demonyong emperador. Mayroong 16 na pares ng tambalang mata sa ulo ng 6 na kuko na Diablo, at ang kanyang mga mata ay puno ng ayaw sa oras na ito. Hindi ito nag-aalala na ito ay mamatay. Pagkatapos ng kamatayan, ibabalik ito ng core ng eroplano. Hanggat nandoon pa ang core, may pagkakataon itong muling mabuhay. Matapos maging hari ng kanyang mukha sa loob ng napakaraming taon, mayroon pa rin siyang ilang back player, at sigurado siyang matagumpay niyang mabubuhay muli at muling madami na ang eroplano. Pero namatay lang, ayaw talaga. Habang mas malapit si Tang Wulan sa Sixth Claw Demon Emperor, mas nararamdaman niya ang lakas ni Ruthless Dao Luo. Ang apat na simpleng mahabang espada na lumulutang sa paligid ng ulo ng 6 na kuko na demonyong emperador ay ganap na ikinandado ito, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Lahat ba sila ay mga kaluluwa ng espada? Ang kaluluwa ng espada ay nahahati sa apat, at ang kapangyarihan ng bawat hawakan ay tila kayang basagin ang lupa. Sa harap ng apat na mahabang espadang ito, naramdaman ni Tang Wulan na napakaliit niya. Sa kompetisyong ito, sa wakas ay napanalunan niya ang dobleng korona at tumaas ng husto ang kanyang kumpiyansa. Sa oras na ito, nang makita ang lakas na ipinakita ni Cao Dezi, napagtanto niya na malayo siya sa pagiging isang tunay na malakas na tao. Sa sandaling bumalik ang kanyang pag-iisip, narating na niya ang harapan ng Sixth Claw Devil Emperor, at ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay agad na umusad. Nang tumusok ang sibat sa dibdib ng Sixth Claw Devil Emperor, talagang nakatagpo siya ng isang malakas na pakiramdam ng hadlang. Ang napakalakas na katawan, sa talas ng katawan ng Golden Dragon Spear, mahirap ba talagang tumagos dito? Habang nagulat si Tang Wulan, hindi siya nag-atubili na ilunsad ang Golden Dragon Blast. Nagkaroon ng hagong na tunog mula sa Golden Dragon Spear, at may bakas ng pang-aalipusta sa mga mata ng 6 na kuko ng demonyong emperador, ngunit sa sumunod na sandali, napalitan ito ng katakutan. Puff! Ang gintong sibat ng dragon ay tumusok sa katawan ng 6 na kuko ng demonyong emperador. Ang sibat mismo ay huminto saglit. Pagkatapos, ang Golden Dragon Spear ay naging maliwanag na kulay, at ang puting halo ay agad na bumalot kay Tang Wulan na may hawak ng sibat. Sa kanyang braso, ang mga puting halos na ito ay gumulong pabalik at mabilis na iniksyon sa katawan ni Tang Wulan. Bahagyang nanginig ang buong katawan ni Tang Wulan, at sa sumunod na sandali, naramdaman na lamang niya ang isang walang katulad na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay parang naabsorb niya ang Long Yun sa unang pagkakataon sa Dragon Valley, at ang enerhiya ay kailangang maging mas dalisay at siksik. Ang puting halo ay nag-inject, at ang kanyang Dragon Core ay tumalon ng marahas, matako na sumisipsip ng dalisay na enerhiya ng buhay. Ang enerhiya ng buhay ay na-injected sa katawan, at nagsimula ring lumiwanag ang kaluluwa ni Tang Wulan. Nagmamadaling pinaandar ni Tang Wulan si Zuan Tiangong, kinokontrol ang pag-iniksyon ng enerhiyang ito sa kanyang dalawang energy core. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang nilalang sa kailaliman. Sa oras na iyon, wala siyang energy core, at madali siyang nabusog. Sa oras na ito, ang bilis ng pagsipsip ng kanyang dalawang core ng enerhiya ay maaaring ilarawan bilang kasakiman. Parehong ang Soul Core at ang Dragon Core ay naging makantab. Ang kaibuturan ng kaluluwa ay naging mas malinaw. Ang orihinal na hugis brilyante na core surface, kasama ang pag-iniksyon ng malaking halaga ng enerhiya, ay nagsimulang lumitaw ng maliliit na seksyon, at sa bawat karagdagang seksyon, ang Soul Core nito ay magiging mas nakasisilaw. Ngunit ang core ng Dragon ay parang puso, patuloy na kumukontra, at sa tuwing kumukontra ito, maaari itong lumunok ng malaking halaga ng iniksyon ng enerhiya sa buhay. Ang enerhiya ng buhay na ito ay binago sa core ng dragon at pinagsama sa kanyang enerhiya ng dugo, at ito ay patuloy na ibinobomba sa buong katawan. Bawat sulok. Naramdaman lang ni Tang Wulan na ang naipon na enerhiya sa kanyang katawan ay bumukol at tumaas na parang hangin na umiihip. Ito. Ang walang awa na si Dao Luo ay nasa kanyang tabi upang obserbahan ang mga pagbabago sa pagitan niya at ng Sixth Claw Devil Emperor.
Ang mga mata ng anim na kuko ng Devil Emperor ay nabigla sa una, at pagkatapos ay nagkaroon ng takot, dahil malinaw na naramdaman nito na ang sarili nitong abyssal na enerhiya ay patuloy na sinisipsip ng taong iyon. Paano ito magiging posible? Ito ba ang sinabi ng pinakamalakas na hari, imposible ang paraan ng paglunok ng mga tao sa enerhiya ng kanilang kalaliman? Ginawa talaga ito ng mga tao. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Lumilitaw din ang takot na may kasamang pagkabigla. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay ito. Hindi na pwedeng ganito. Dapat kang magmadali mula sa mga limitasyon dito. Kapag bumalik ka sa Abyss Plane, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na muling mabuhay. Sa pag-iisip nito, ang katawan ng Sixth Clawed Devil Emperor ay nagsimulang mag-iba ng marahas, at may mahinang liwanag na nagniningning sa loob, na isang uri ng kakaiba. Lila na liwanag, nang bumukas ang ilaw, ang napakalaking katawan nito ay nagsimulang bumagsak sa loob. Nagbago ang mga mata ni Ruthless Daoluo, at sa pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isa pang kakaibang mahabang espada ang ipinutok, agad na ipinaku ang katawan ng Sixth Clawed Devil Emperor, na naging dahilan ng paghina ng bilis ng pagbagsak nito. Wulan, bilasan mo, sesabog ang lalaking to. Si Cao Dezi ay madalas na humarap sa mga haring ito sa kailaliman, kaya alam niyang mabuti ang kanilang mga kakayahan at kondisyon. Kapag namatay na ang mga Abyss King na ito, ang kanilang Abyssal Aura ay mabilis na makakatakas sa Abyss Plane, at ang Abyssal Energy ay may super penetration power, kahit na ang domain ng Mirror Daoluo ay hindi mahaharangan, kapag ito ay nakatakas, pagkatapos ng isang yugto ng panahon, natural na sila ay makakabangon muli, at ang kanilang aksyon sa pagkakataong ito ay maituturing na isang pagkabigo. Masiglang tumango si Tang Wulan, at naramdaman din niya na may mali. Bagamat ang bilis ng paglunok ng Golden Dragon Spear ay tumaas ng malaki, ang enerhiya sa Sixth Clawed Demon Emperor ay mabilis na naging marahas, at nagkaroon ng amoy ng paglaya. Sa kanyang pangunawa, tila mayroong isang espesyal na pag-iral sa loob ng Sixth Clawed Devil Emperor, naganap na sumisipsip ng enerhiya ng Sixth Clawed Devil Emperor. Parang, Senior Blood, tila nagbubukas ng Space Channel. Ikaw. Tang Wulan ay nasabi na lamang dito, at biglang, naramdaman na lamang niya ang panginginig ng kanyang mga kilay, at isang kakaibang pakiramdam ang agad na kumalat sa kanyang katawan. Sa isang nakasisilaw na hitsura ng dugo, sa isang alon ng kanyang kanang kamay, ang apat na mahabang espada na nakapalibot sa ulo ng anim na kuko na demonyong emperador ay nagningning ng sabay-sabay, na pinutol ang espasyo. Gayunpaman, sa loob ng katawan ng Sixth Clawed Devil Emperor, biglang bumagsak ang malakas na spatial fluctuation, na parabang lahat ng bagay dito ay gumuho papasok. Hehehehe, maliliit na tao, sa tingin mo ba ay papatayin nito ang dakilang Sixth Clawed Demon King? Gaano man kalakas ang individual, paano magagawang lumaban sa eroplano, iyon ang kapangyarihan na walang katapusan na malapit sa mga Diyos, ito ay ang kailaliman. Ang pagkakaroon ng mukha. Ibabalik ng binhi ng eroplano ang upuang ito sa kalaliman, at tiyak na babalik ako sa lalong madaling panahon. Binhi ng eroplano. Bagamat nakikitungo sa mga nilalang sa kailaliman sa loob ng napakaraming taon, kahit na ang walang awa na si Daoluo Cao Dezi ay alam sa unang pagkakataon na mayroong isang bagay tulad ng binhi ng eroplano. Bukod dito, malinaw din niyang naramdaman na ang sarili niyang space blockade at ang kaharian ni Zhang Huanian ay talagang hindi makontrol ang lalaking nasa harapan niya. Nang lumubog ang kanyang puso, naunawaan ni Cao Dezi na napakasimple pa rin ang kanyang iniisip, at ang kailaliman na ito ng 108 hari ay hindi malulutas sa pamamagitan ng pagkakaroon ng lakas upang lumunin sila. Ito dapat ang hari na napakababa ng ranggo, at kung hindi ito malulutas, kung gayon ang makapangyarihang mga hari sa kailaliman ay walang alinlangan na mas mahirap kontrolin. Ngunit ngayon na ang pangunahing channel ng kalaliman ay nabuksan, ito ay napakahirap. Nang sumimangot si Cao Dezi, biglang lumitaw ang kakaibang pagbabago sa katawan ni Tang Wulan. Isang bilog ng mga spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, sa kabuuan ay 6 na bilog, 4 na itim, 1 berde, at 1 pula. Ang 5th ranked spirit ring na ipinakita bilang 1 berde at ginto ay biglang lumiwanag ng maliwanag, at pagkatapos, nagkaroon ng asol na liwanag. May kuryenteng lumabas mula sa gitna ng mga kilay ni Tang Wulan. Nagulat si Cao Dezi nang makitang sa noo ni Tang Wulan, lumitaw ang isang berdeng pattern na katulad ng isang maliit na punong saplang, at ang berdeng ilaw ay lumabas mula rito. Ang berdeng ilaw na ito ay bumagsak ng diretsyo sa dibdib ng 6 na kuko na demonyong emperador, at isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang dibdib ng 6 na kuko na demonyong emperador ay tila natunaw, at isang butas ang nabasag. Pagkatapos, nagbago ang berdeng ilaw. Ito ay naging sangkap, naging sanga na puno ng esmeralda na berdeng dahon, at humampot sa dibdib ng Sixth Clawed Devil Emperor. Ang pagtawa ng Sixth Clawed Devil Emperor ay biglang tumigil. Ano? Anong klaseng multo ito? Nakakabingi ang mga hiyawan, at ang buong lugar ng pagkagulat ay marahas na na-distort. Gayunpaman, sa loob ng dibdib nito, malinaw na may sumisikat na berdeng ilaw. Ngunit sa sandaling ito, ang naramdaman ni Tang Wulan ay ang masayang emosyon ng binhi ng buhay na nakatago ng malalim sa kanyang noo, tulad noong bata pa siya nang makita niya ang pagkain ng kanyang ina. Ang enerhiya na nilamon ng Golden Dragon Spear ay halatang hamina ng ilang puntos,
ngunit ang hininga ng buhay na ibinubuhos ng binhi ng buhay ay napakalakas na bumabalot sa bawat sulok ng katawan ni Tang Wulan, na malinaw na ipinaramdam sa kanya na ang bawat selula sa kanyang katawan lahat ay nagsasaya. Sa napakalaking bautismo ng sigla, ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang layer ng berde at gintong puno ng sigla, na hindi mailarawang komportable. Nabura lahat ng pagod sa katawan, pisikal man o mental. Ang hindi maipaliwanag na ikinagulat ni Tang Wulan ay malinaw niyang nararamdaman ang lahat ng mga elemento ng katangian sa paligid niya sa sandaling ito, at nararamdaman niya ang pagbabago-bago ng bawat elemento. Malamang ito. Ito ba ay parang isang espiritual na kaharian? Ang anim na kuko na baliw na demonyo ay umungal ng galit, na pilit na nagpupumiglas. Gayunpaman, ang mga baging na bumaril mula sa noo ni Tang Wulan, ang tanging payat na baging na kasing kapal lamang ng mga daliri sa buntot, ay matatag na nakaugat sa dibdib nito, na naging kulay berde ang dibdib nito. Ito ba ay sobrang tay? Natigilan din si Cao Dezi habang nanunood. Matagal na niyang alam na si Tang Wulan ay may hindi kilalang malaking enerhiya sa buhay. Nang i-condense niya ang core ng kaluluwa, ang enerhiya ng buhay na ito ay lumitaw noon at nagdala ng malaking benepisyo sa buong hukbo. Sa sandaling ito, ang enerhiya ng buhay na ito ay hindi inaasahang lumitaw muli. Bukod dito, tila ito talaga ang binhi na kumokontrol sa Sixth Claw Devil Emperor. Ano yun? Imposibleng husgahan mula sa karanasan ni Cao Dezi, ngunit walang duda na ito ay dapat na nakamamatay sa Sixth Claw Devil Emperor. Nagkaroon ng malakas na tibok ng puso mula sa core ng dragon, at naramdaman lamang ni Tang Wulan na ang kanyang enerhiya at dugo ay hindi kailanman naging mas malakas kaysa dati, lalo na sa ilalim ng pagpapakain ng mayamang enerhiya ng buhay na iyon, hindi niya kailangang mag-alala na hindi ito kayang tiisin ng kanyang katawan. Ang core ng dragon ay malinaw na lumalaki ng unti-unti, at pagkatapos ng pagbabago ng enerhiya ng buhay, ang aspeto ng core ng kaluluwa nito ay mabilis ding tumataas, na walang alinlangan na isang kinatawan ng ebolusyon ng core ng kaluluwa. Ang dalawang core ng enerhiya ay matako na sumisipsip ng enerhiya mula sa Sixth Claw Devil Emperor. Labis na nilunok ang binhi ng buhay sa kanyang noo. Biglang nanginig ng malakas ang katawan ng anim na kuko na Diablo, at pagkatapos ay mahina siyang naparalisa doon. Ang mga sanga na bumaril mula sa noo ni Tang Wulan ay biglang umatras, at sa harapan, isang madilim na lilang hugis itlog na kristal ang nakabalot dito, at ang kristal ay kumikislap. Sa pagkutitap ng liwanag, ang mga sanga ng binhi ng buhay ay nagugat dito, at tila may mga ugat na tumutusok sa kanila, at ang mga patong ng berdeng halo ay sumunod sa mga sanga at mabilis na lumundag sa noo ni Tang Wulan, pangpay ang lahat ng enerhiya ng buhay ay nilamon sa binhi ng buhay. 6 na multo ang lumitaw sa tabi ni Tang Wulan. Ito ay ang 600,000 taong gulang na mga kaluluwang hayop ng halaman na pinamumunuan ni Kilo at Tulip. Sa sandaling ito, ang bawat isa sa kanila ay natatakpan ng berdeng gintong halo, at lahat sila ay tuwang-tuwa. Malinaw, ang malakas na sigla na ito ay napakahusay din para sa kanila. Patuloy na nilamon ng Golden Dragon Spear ang natitirang enerhiya ng Sixth Claw Devil Emperor. Hindi napigilan ni Tang Wulan na tanungin si Qiluo Tulip, "Qiluo, ano ang nangyayari? Ano ang lilang kristal na iyon?" Tumawa si Qiluo Tulip, "Master, ang swerte mo. Naisip namin na ang mapalibutan ng binhi ng buhay at maramdaman ang aura nito ay magiging isang mahusay na tonic para sa amin. Ngunit hindi namin inaasahan na hindi mo lang magagawang ang pag-activate ng binhi ng buhay ay makapagbibigay din dito ng pinakamadalisay na enerhiya sa buhay. Upang ito ay tunay na magugat." Nagmamadaling sinabi ni Tang Wulan, "Maghintay muna para malanawan. Hindi ko pa rin maintindihan." Hindi lamang siya, ngunit maging ang walang awa na Daoluo sa gilid na si Cao Dezi ay biglang nakakita ng napakaraming pag-iral na may makapangyarihang mga aura na lumilitaw, at siya ay labis na nagulat, ngunit malinaw na ang mga nilalang na ito ay naglalabas ng pagkakaroon ng mayamang enerhiya sa buhay, at sila ay halos kapareho kay Tang Wulan. Hindi karaniwang relasyon. Sinabi ni Qiluo Tulip, "Ang alam natin ay hango rin ng binhi ng buhay. Ang binhi ng buhay mismo ang tunay na nagpasimula ng lahat ng buhay sa ating mundo. Sa isang diwa, ito ay kumakatawan pa sa ng kalikasan. At ang binhi ng buhay, sa ilang anyo, ay nakaimbak sa sinaunang punong ginto noong panahong iyon, at ito ay palaging umiral. Gayunpaman, dahil kayong mga tao ay nagkaroon na ng maraming halaman, nabawasan ang bilang ng mga halaman, nabawasan ang bilang ng mga tao, at nabawasan ang mga halaman. Kaya ito ay naging sanhi ng pagkawala ng lakas ng buhay ng buong mundo pagkaraan ng maraming taon, hindi ko alam kung bakit, isang araw ang binhi ng buhay ay biglang nagising at nagkaroon ng isang tiyak na espiritualidad." Sa pagsasalita tungkol dito, medyo hamina ang boses ni Qiluo Tulip, "Marahil ay dahil sa labis na pagkawasak ninyong mga tao sa kontinente, at ang dahilan kung bakit ang kontinente na ito ay nalagay sa bingit ng pagkalipol ay humantong sa ganoong sitwasyon. Kaya, ang binhi ng buhay ay pinili kayo bilang anak ng kalikasan upang umasa na matutulungan ninyo ito, muling pasiglahin ang kontinente, at muling pasiglahin ang kontinente. Sa huli ay mapupunta sa pagkalipol." Parehong nagulat sina Tang Wulan at Cao Dezi. Napakalubha na ba ng ekolohikal na kapaligiran? Nagpatuloy si Qiluo Tulip, "Gayunpaman, ang binhi ng buhay ay kumakatawan sa enerhiya ng buhay ng ating buong kontinente.
Sa makatuwid, nais nitong tunay na mabuhay muli, kahit na magugat, at palayain ang sigla nito sa bawat sulok ng mundo. Napakalaki ng enerhiya na kailangan, maaari mong isipin. Iyan ay tiyak na hindi isang bagay na magagawa mo ng mag-isa. Sa makatuwid, kapag ang sinaunang gintong puno ay nahulog, ang binhi ng iyong buhay ay masusunod. Ang binhi ng buhay mismo ay may lilipat. Para sa iyo, naghahanap ng sapat na malaking mapagkukunan ng buhay upang maisaaktibo ang iyong sarili. Katulad natin, bagamat maaari nating makuha ang mga benepisyo ng mahahalagang ebolusyon mula sa hininga ng buto ng buhay, ang ating enerhiya sa buhay ay magbabalik din sa binhi ng buhay upang mapanatili ang sigla nito. Para sa ating mga halaman, ito ang pinakadakilang ang kaluwalhatian ng buhay ay isa ring hindi maiiwasang responsibilidad. Ngunit ang binhi ng buhay ay talagang mahina, dahil ang enerhiya ng buhay sa mundong ito ay humihina sa kabuuan, kaya't hindi natin malalaman kung kailan ang tunay na buhay. Alam na kumpleto ang iyong kaluluwa, maaari kang magpalabas ng napakalaking sigla, na nagdadala ng bagong pagbubuhos sa binhi ng buhay. At ang binhi ng buhay ay nagsisimula ring sumibol at muling mabuhay sa tulong ng iyong enerhiya sa buhay. Gayunpaman, tayong lahat malinaw na ang binhi ng buhay ay kumikilos ng husto, dahil kung hindi mo gagamitin ang iyong kapangyarihan upang muling sumibol, nais kong sumibol muli ang 1,000, nais kong sumibol ang 1,000, pagkaraan ng maraming taon, ito ay hindi sapat na enerhiya. Ito ay maaari lamang sa pagkatapos ng pagsibol, dahan-daang maghanap ng enerhiya sa buhay, sa pamamagitan ng asimilasyon at iba pang paraan, upang maipanganak ang mas maraming enerhiya sa buhay. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay ganoon kabilis, binigay mo talaga sa binhi ng buhay ang pinakagustong enerhiya. Ang lilang kristal sa katawan ng lalaking iyon ngayon ay ang pinakadalisay na enerhiya sa buhay, isang buhay na kabilang sa antas ng eroplano. Ang enerhiya ay ang pinakakailangan din ng binhi ng buhay. At hindi ito pag-aari ng ating eroplano. Sa madaling salita, ang binhi ng buhay ay pinupuna ng sarili nito sa ibang paraan, na hindi ito maganda sa tulong ng buhay. Mabuti ganap na mababawi at magiging mas makapangyarihan ang napakalaking enerhiya ng buhay na nagdadala sa atin sa mundong ito, upang ang buhay sa ating mundo ay mas dumami at umunlad. Matapos marinig ang mga salita ni Kilo Tulip, parehong si Tang Wulan at Cao Dezi ay puno ng pagkabigla. Enerhiya ng eroplano. Nasa loob ba ng Sixth Claw Devil King ang life energy ng eroplano? Gusto lang nitong umasa sa enerhiyang ito para makatakas, ngunit nahuli ng binhi ng buhay. Kung hindi kayang sirain ng gintong dragon na sibat ni Tang Wulan ang mga hari sa kailaliman, kung idaragdag niya ang binhi ng buhay, magagawa niya ito. Ang mas ikinagulat ni Cao Dezi ay ang paggawa nito ay katumbas ng paglunok ng buhay na enerhiya ng Abyss Plane at ginagawa itong enerhiya ng buhay ng Daoluo Continent. Ito ay isang magandang bagay para sa buong Daoluo Continent. At iyon ang palaging gustong gawin ng Abyss Plane, natatakot ako na ito ang bagay. Gusto nilang lumunin ang kontinente ng Daoluo upang mapunan muli ang enerhiya ng kalaliman, upang mas lumayo pa ang kalaliman at ipanganak ang kanilang sariling Diyos na kaharian. Ang halo ng Golden Dragon Spear ay unti-unting nabawasan, at ang malaking katawan ng Sixth Claw Demon Emperor ay ganap na nanghina, at karamihan sa enerhiya nito ay nilamon ng binhi ng buhay at ng binhi ng eroplano. Ngunit ang isang maliit na bahagi nito ay isinama sa katawan ni Tang Wulan. Kasabay ng pagbibinyag ng enerhiya ng buhay mula sa binhi ng buhay, naramdaman lamang ni Tang Wulan sa oras na ito na siya ay walang katulad na makapangyarihan. Bagaman naramdaman din niya na ang estado na ito ay maaaring hindi magtatagal ng masyadong mahaba, ngunit ang pakiramdam ng kapangyarihan ay talagang kahanga-hanga. Senior Blood, dapat may ganitong nilalang sa kailaliman ngayon, tama. May ngiti sa gilid ng bibig ni Cao Dezi, oo, syempre mayroon, at medyo marami. Kung nilamon lang ng binhi ng buhay ang kaibuturan ng eroplano, natatakot akong malagay sa alanganin ang Abyss Plane. Boom, boom. Gumuho ang lupa, damaloy ang magma, at gumuho ang ika-97 palapag ng Abyss Plane sa buong paligid. Ang hindi mabilang na 97 layer ng abyssal creature ay naging alikabok sa panahon ng pagbagsak ng eroplano, kaya't ang buong Abyss Plane ay nanginginig ng husto. Ang pagkawala ng seed of the plane ay nangangahulugan na ang kailaliman sa antas na ito ay nawala ang pinagmulan ng pag-iral, at ang lahat ng abyssal na enerhiya ay nagsimulang maglaho, kumalat sa iba pang mga antas ng kalaliman, at ang apat na kapit ay orihinal na umaasa sa pagkakaroon ng ika-97 palapag. Ang mga abyssal na nilalang tulad ng mga paniki at mga paniki na may 6 na kuko ay mabilis na nagkawatak-watak sa ilalim ng pagbagsak ng eroplano, naging abyssal na enerhiya, at lumipad sa lahat ng direksyon. Ano ang problema? Ano ang problema sa 97 palapag? Isang galit na dagandong ang umalangaw sa buong kalaliman. Isang serye ng malalaki at nakakatakot na mga figure ang lumitaw sa kailaliman ng eroplanong kalaliman, at ang mga mata ng lahat ay puno ng takot. 97th floor, gumuho ito. Paano ito posible? Ang mga hari sa kailaliman na pinakamalapit sa 97 palapag ay may pinakamalalim na damdamin. Kapag gumuho ang unang palapag, magiging sakuna ito para sa buong kalaliman, at maaapektuhan ang mga katabing palapag. Ang isang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang ay namatay, bagaman ang enerhiya ay hindi lilipas, maaari itong muling buuin ng mga abyssal na nilalang,
ngunit ang sitwasyong ito ay hindi kailanman nangyari mula nang magkaroon ng ika-108 na palapag ng kalaliman. May problema ang Sixth Claw Demon King. Tila namatay siya sa mundo ng mga tao, at pati ang binhi ng eroplano ay tila nawasak. Ano? Kailan nagkaroon ng kapangyarihan ang mga tao na sirain ang binhi ng eroplano? Imposible ito. Ito ang pinakadalisay na kapangyarihan ng eroplano, maliban kung mapapakilos nila ang orihinal na kapangyarihan ng kanilang eroplano, magiging posible ito. Mukhang kailangang baguhin ang ating plano, kahit na maaga sa schedule. Napakalakas ba ng mga tao? Sa pamamagitan ng kalaliman na channel, maaari silang aktibong pumasok sa ating mundo. Kung ipapaabot nila ang kanilang mga hawak sa atin, ito ay magiging mahirap. NS. Tama na. Isang malalim at malamig na boses ang biglang tumunog, dahilan para mawala agad ang maingay na usapan. Sa kailaliman ng kadiliman, dahan-daang lumiwanag ang isang malaking patayong pupil. Pulang dugo ang mata nito. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang mata na ito ay binubuo ng hindi mabilang na maliliit na pulang mata. Kung ang isang taong may intensive phobia ay nakikita ito, maaari nilang agad na kumbulsyonin ang kanilang buong katawan. Nang mabuksan ang mata na ito, huminahon ang buong abyss plane, at ang 77 palapag na gumuho ay nawala, ngunit hindi na ito makakaapekto sa mga nakapaligid na eroplano. Banal na Monarco. Ang lahat ng mga hari ay nagtipon-tipon sa pinakamalalim na bahagi ng kalaliman nang sabay-sabay na yumuko sa kanilang mapagmataas na likod at magalang na sumaludo sa mga mata na pula sa dugo. Lumabas ang sangkatauhan na maaaring magwasak sa atin. Dapat tayong kumilos muna upang maging malakas. Sa anumang kaso, guluhin ang channel at ganap na sirain ang sangkatauhan. Yaong mga handang isakripisyo ang kanilang sarili at magbigay ng mga kontribusyon sa channel, ginagarantiyahan ko na kapag ang hinaharap ay nabuhay na muli, walang sagabal, at ang antas ng eroplano ay itinaas ng 3. Upang ganap na mabuksan ang daanan, nangangailangan ito ng sakripisyo ng 10 kin. Ang malamig na boses ay umalangaw sa pinakamalalim na bahagi ng kalaliman, na nagpatahimik sa marami sa mga hari ng kalaliman. Oo, hindi dahil hindi masisira ng abyss plane ng selyo, ngunit ang presyo ng pagsira sa selyong iyon ay napakalaki. Kapag siya ay bumagsak, kung gayon ang posisyon ng hari ay malamang na ninakawan ng ibang mga tribo. Ito ay isang sitwasyon na walang abyss king gustong lumitaw. Hindi na alam ng banal na monarko kung ilang taon na siyang natutulog, sa wakas ay lumitaw ito, at agad na hinayaan ang iba pang mga hari ng 180 hari ng kalaliman na sumuko dito. At saka, alam na alam nilang lahat. Sa pangako ng haring ito, tiyak silang mabubuhay na muli. Ang santo na ito ay hindi kailanman nagsalita. Handa akong magsakripisyo para sa kalaliman. Mabagal na lumabas ang isang matipunong halimaw na may 5 braso at magalang na tumayo sa harap ng pantas. Kaagad pagkatapos, isa-isang lumabas ang mga hari sa kailaliman at naghain para sa kalaliman. Tiyak na magtatagal ang pagtulog, ngunit kung ang pagtulog na ito ay matitiyak na mabubuhay muli at maitaas sa antas ng kalaliman, kung gayon ito ay natural na sulit. Napakabuti. Wasakin ang sangkatauhan at lemunin ang buong mundo. Ang kailaliman, oras na para palawakin. Ang malamig na boses ni Sheng Jun ay kumalat sa buong kailaliman, at sa bawat sulok, tila may isang matapang na duguan. Ang mga nilalang sa kalaliman ay sama-samang nagkagulo. Ang biglaan at matinding pagtibok ng puso ay nagpasindek sa Ant King ng hindi maipaliwanag. Patay na ba talaga ang Sixth Claw Demon King? Bukod dito, paano bumalik ng walang binhi ng eroplano nito? Imposible, may kapangyarihan na ba ang mga tao na sirain ang binhi ng eroplano? Paano kaya ito? Sa sandaling ito, biglang nakita ng hari ng mga langgam na ang 4 na kuko at 6 na kuko na paniki na natabunan sa bangin sa itaas ay biglang nagsimulang gumuho. Sa kawalan ng anumang pag-atake ng tao, ang 4 na kuko at 6 na kuko na paniki na ito ay sunod-sunod na sumabog, na nagiging masa ng abyssal na enerhiya, na nagngangalit na nag-iniksyon sa abyss vortex. Ang dami ng buong abyss vortex ay talagang lumalaki, ngunit ano ang ibig sabihin ng sitwasyong ito? Namangha ang Ant Emperor, maaaring gumuho ang eroplanong kinaroroonan ng 6 na kuko na demonyong emperador. Mawawasak nga ba ng mga tao ang binhi ng eroplano nito? Sa sandaling ito, isang malaking pakiramdam ng krisis ang dumating sa isang iglap, at ang Ant Emperor ay halos hindi nag-alinlangan, at ang kanyang figure ay kumislap sa abyss vortex mula sa manipis na hangin. Huwag mag-alala tungkol sa pag-atake sa mga tao, bumalik muna sa eroplano at pag-usapan ito. Bagamat mas malakas ang kay-abangan nito kaysa sa Sixth Claw Devil Emperor, bakit hindi ito kayang patayin ng mga tao kung kaya nitong patayin ang Sixth Claw Devil Emperor? Sa sandaling lumitaw ang ideyang ito, tumalikod ito at tumakbo ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, sa sandaling ito, bigla nitong nalaman na tila nag-freeze ang mga emosyon nito, na parabang hindi ito makapag-isip sa sandaling ito. Tahimik na lumitaw sa ilalim nito ang isang mapanlinlang na liwanag ng espada, na tumatama patungo dito. Ang hari ng mga langgam ay nararapat na may ranggo sa mahigit 60 hari ng kalaliman. Nag-react ito sa unang lugar, kumulot, at ang ibabaw ng balat nito ay agad na nagpakita ng mabibigat na kaliskis. Kasabay nito, ang isang layer ng kakaibang itim na likido ay namumulaklak palabas mula sa bawat sulok ng katawan nito.
Ito ay formic acid na maaaring masira ang lahat, at anumang buhay na katawan na kontaminado nito ay magiging dugo sa isang sandali o tatlo. Ang paraan ng paglilinang ng Ant Emperor ay ang paggamit ng formic acid upang sirain ang mga kaaway at maging ang mga katribo, at pagkatapos ay lunukan ng tubig ng dugo na kinakalawang ng formic acid upang palakasin ang sarili. Ito ang likas na kakayahan nito. Gayunpaman, isang malamig na pag-iisip ang biglang dumating mula sa mahabang espada na iyon. Malinaw na napakaraming tao sa paligid, ngunit sa sandaling ito, nararamdaman lamang ng Ant Emperor na parang siya lamang ang kanyang sarili. Napakalayo ng lahat sa akin. Ito ay kaharian ng espiritual. Hindi, ito ang pinakamalakas sa mga tao. Hindi nakakagulat na babagsak ang Sixth Claw Devil Emperor. Kung ikukumpara sa Sixth Claw Demon Emperor, ang Ant Emperor ay mas mapagpasyahan, lalo na ang Sixth Claw Demon Emperor ay ganap na patay. Sa sandaling nasa loob ng katawan ng Ant Emperor, direktang pinukaw nito ang binhi ng eroplano, na nagbabalak na sumabog ang binhi ng eroplano, kaya nagmamadaling bumalik sa kailaliman. Boom! Ang kakaibang mahabang espada ay binombo ito, at ang mga kaliski sa ibabaw ng Ant King ay nabasag, ngunit ang pagpapasabog sa sarili sa loob ng katawan nito ay nagsimula na. Ngunit sa sandaling ito, may kaunting aquamarine na liwanag ang biglang dumaan mula sa likod ng anino ng espada, at tahimik na tumama sa dibdib ng Ant King. Naramdaman na lamang ng Ant Emperor na ang binhi ng eroplano na nagpapakilos sa enerhiya ng kalaliman sa kanyang katawan upang sumabog ay biglang tumitigil, na parabang nakatagpo siya ng ilang natural na kaaway, sa isang eroplano na may napakalaking enerhiya, nagsimula itong manginig ng marahas. Ngunit sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang sumambulat sa hangin, na tumusok sa lugar kung saan dati nitong binasag ang mga kaliskis nito na parang kidlat. Naramdaman na lamang ng Ant Emperor na marahas ang sigla sa kanyang katawan. Sa kalangitan, isang sinag ng liwanag na parang maliwanag na buwan ang bumaba mula sa kalangitan, sinasamantala ang sandali na ang katawan ng Ant Emperor ay nagkaroon ng maikling catamaran, na sumasakop sa kanilang lahat, at biglang nawala ng walang bakas. Boom, 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 boom. Isang serye ng 7 espada ang binomba ang pinakamatigas na ulo ng emperador ng langgam. Sa ilalim ng pambobomba ng walang awa na espada, ang mga iniisip ni Emperor Ant ay hindi na mapawi. Kung nais itong patayin ni Cao Deze, sapat na ang 7 espadang ito. Ngunit hindi niya sinusubukang patayin ang emperador ng langgam sa oras na ito, ngunit upang bumili ng sapat na oras para kay tanggulan o sa binhi ng buhay. Ito rin ang binhi ng eroplano, ngunit ang katawan ng Ant Emperor ay mas malakas kaysa sa dating 6 na kuko na demonyong emperador. Nang ang mga sanga ng binhi ng buhay ni Tang Wulan ay tumusok sa katawan ng Ant King, nakatagpo siya ng malakas na pagtutol mula sa binhi ng plane na ito. Desperado itong sumugod mula kaliwa pa kanan, sinusubukang lagpasan ang hadlang ng binhi ng buhay. Ngunit muli at muli itong hinarang ng binhi ng buhay. Ngunit si Tang Wulan ay puspusan upang lamunin ang sigla ng Ant King. Kung mas mahina ang enerhiya ng buhay ng Ant King, mas mababa ang kapangyarihan na maaaring hiramin ng plane seed mula dito. Sa gitna ng noo ni Tang Wulan, tila lumabas ang aquamarine rune, na naglalabas ng nakakasilaw na kinang, at ang mga sanga ay naging kapansin-pansing mas makapal kaysa dati. Ang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ay nakapalibot sa katawan ni Tang Wulan, at ang gintong dragon na sibat ay bahagyang nanginig. Ang enerhiya na nilamon ay napakalaki kaya ang core ng dragon ni Tang Wulan ay nagkontrata ng napakabilis, at maging ang kanyang sariling tibok ng puso ay patuloy na bumibilis. Ang enerhiya na kayang tiisin ng dalawang core ng enerhiya ay medyo tulad ng isang trend patungo sa matinding pag-unlad. Binhi ng buhay, bilisan mo. Kung wala ang paglunok ng binhi ng buhay, kasama ang kasalukuyang cultivation base ni Tang Wulan, na lumulunok ng napakalaking lakas, hindi muna niya ito kakayanin. Ganito katigas ang katawan niya. Sa madaling salita, parang maliit na lawa ang katawan niya, at ang lulunukin niya ngayon ay ang tubig na parang ilog. Okay lang saglit, pero kung sobra, natural na aapaw at masisira ang maliit na lawa. Gayunpaman, si Tang Wulan ay maraming beses na sum-iris sa selyo ng Golden Dragon King. Ang pagtitiis ng katawan sa sakit at ang kakayahan ng mga Meridian mismo ay hindi maihahambing. Si Cao Deze ay gumamit ng kanyang sariling mga pag-atake ng paulit-ulit, upang ang Emperor Ant ay hindi makapag-concentrate upang labanan ang paglamon ni Tang Wulan, at siya ay gagawa ng todo upang lumunin ang enerhiya ng Emperor Ant. Puff! Biglang, parang may isang bagay na matagumpay na natusok, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang enerhiya na nagmumula sa Golden Dragon Spear ay tumigil saglit, ngunit ito na ang sandaling ito. Biglang kumalat ang init sa buong katawan niya. Bahagyang nanginig ang kaluluwa, naglabas ng maliwanag na liwanag sa ibabaw. Pambihirang tagumpay, ito na ang kanyang ikatlong tagumpay ngayon, sa antas na 69. Sa loob lamang ng ilang 10-10 minuto, ang kanyang soul power cultivation ay lumampas sa ikatlong antas, at naabot na niya ang antas na 69. Ngunit ang bilis ng pambihirang tagumpay ay masyadong mabilis, at hindi ito magandang bagay. Nalampasan man niya ang pangatlong sunod-sunod na antas, sa katunayan, mayroon pa ring malaking halaga ng enerhiya na hindi niya ganap na hinihigop, ngunit nanatili sa katawan.
Sa wakas ay natapos ng binhi ng buhay ang pag-ugat ng binhi ng kabaligtaran na plano. Ang buong sanga ay agad na naging emerald green. Ang malakas na hininga ng buhay ay agad na bumawi mula sa binhi ng buhay at sumugod sa katawan ni Tang Wulan, na ginawa siyang labis ang masakit na mga meridian ay maiibsan. Walang duda na ang ganitong uri ng pagpapakain ay may malaking tulong upang mapabuti ang pisikal na fitness ni Tang Wulan. At mapapatatag din ito ang problema ng kanyang sapilitang pambihirang tagumpay. Hayaang kusang lumaki ang maliit na lawan ng kanyang katawan at lumakas ang kanyang pangangatawan. Hindi pagmamalabos na sabihin na sa napakaikling panahon, ang pagpapabuti ni Tang Wulan sa physical fitness ay katumbas ng antas na maaari lamang niyang makamit sa isang taon ng normal na paglilinang. Walang alinlangan, ito ay isang magandang bagay, at ito ay ganap na mabuti para sa kanya na harapin ang Golden Dragon King Seal sa hinaharap. Sa antas na ito ng kanyang kasalukuyang pisikal na fitness, kahit na gusto niyang pagbutihin ng kaunti, ito ay magiging napakahirap, pabayaan ang isang malaking pagpapabuti. Ang pagkakataon ngayon ay isang bagay na hindi ko naisip noon. Sa wakas ay naunawaan ng Emperor Ant kung paano namatay ang Six-Clawed Demon Emperor. Nang ang binhi ng plano ay hinawakan ng binhi ng buhay, ang pakikibaka ng binhi ng plano ay nagsimulang hamina at hamina, na kabilang sa abyssal layer nito. Ang kapangyarihan ng pinagmulan ay baliw na nilalamon ng binhi ng buhay. Nararamdaman pa ni Tang Wulan na ang ilang magagandang pagbabago ay nagaganap na sa loob ng binhi ng buhay. Ang mga sanga ay nagiging makakapal. Ang mas kamangha-mangha ay ang mayamang sigla ay nagsimulang sumikip sa loob sa isang malaking lawak, tulad ng nasa imbakan. Sa pagdaragdag ng binhi ng buhay, karamihan sa enerhiya ay natangay nito, at magagamit din ni Tang Wulan ang pagkakataong ito para maramdaman ang pagpapakain ng enerhiya ng buhay habang pinapatakbo ang Zuan Tiangang upang ayusin ang kanyang pisikal na kondisyon. Ang ganitong uri ng pagkakataon para sa makabuluhang pagpapabuti ay hindi maaaring ulitin ng ilang beses sa isang buhay. Bukod dito, sa mahina, ang kanyang pag-unawa sa buhay at pagkawasak ay medyo lumalim. Sa simula, noong siya ay nasa Devil's Island, nakaranas siya ng dalawang uri ng enerhiya ng magkahiwalay. Sa oras na ito, ang enerhiya ng buhay na ipinadala sa kanya ng binhi ng buhay na ito ay mas mayaman at dalisay kaysa sa enerhiya ng buhay sa Devil Island. Ito ang kapangyarihan ng isang eroplano. Hindi man niya ito direktang magagamit, huwag kalimutan na siya ay isang anak ng kalikasan. Bilang isang anak ng kalikasan, ang mga enerhiyang ito sa buhay ay hinding-hindi magiging maramo para sa kanya. Higit pa rito, ang paglunok na pagkakataong ito ay orihinal na hatid ni Tang Wulan. Binawi ni Cao Dezi ang kanyang malupit na espada. Sa sandaling ito, tanging ang pakiramdam niya ay mahusay. Kahit na wala akong oras upang makita ang sitwasyon sa gilid ng channel noon. Pero dahil dalawang Abyss King pa lang ang nakarating dito sa ngayon, ibig sabihin hindi ganoon kakinas ang daanan na ito. Ang kakayahang sirain ng dalawang abyssal na eroplano ay hindi pa nagagawa, at ito ay magiging isang malaking dagok sa mga abyssal na eroplano. Wasakin ang kaaway at palakasin ang iyong sarili. Sa ilalim ng sitwasyong ito, hanggat higit pa sa mga hari sa kalaliman ang nawasak, kung gayon ang eroplano sa kalaliman ay hindi magiging alalahanin. At ang binhi ng buhay ng Daoluo Continent ay hindi lamang maaaring linangin, ngunit maaari rin itong mapabilis ang paglaki ni Tang Wulan. Ito ay nagsisilbi lamang ng maraming layunin. Tulad ng pagiging kampante ng madugong pagpapasya na ito, biglang yumanig ng marahas ang buong lugar ng Mingjing Daoluo. Ilang sabik na boses ang dumating, matandang Cao, hindi ito maganda, halika at tumulong. Malapit ng ganap na masira ang Abyss Channel. Nagulat si Cao Dezi. Nang makapasok siya sa kailaliman, nakita niya talaga na ang selyo sa kailaliman ng channel ng Abyss ay hindi pa ganap na nabubuksan. Dapat na ang nilalang sa kailaliman ay gumamit ng isang tiyak na paraan upang magbukas ng isang maliit na puwang. Paanong napakadaling buksan ang mga seal ng eroplano na napakaraming makapangyarihang puwersa ang pinagsama-sama sa simula? Kahit na iniisip niya iyon sa kanyang isipan, siya ay nasa labas ng kaharian sa unang pagkakataon, at si Tang Wulan ay nagkusa na sa paglunok. Hindi na siya kailangan. Sa sandaling ito, sa loob ng Abyss Channel, may patuloy na nakakabasag na tunog. Ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumugod palabas, at ang mga nilalang sa kailaliman na nagmadaling lumabas bago ay nagkapira-piraso at naging abyssal na enerhiya upang bumalik. Sa kailaliman ng kalaliman, ang orihinal na nabuong puyo ng tubig ay lumubog pababa, at ang mga solidong seal ay nagsimulang lumitaw ng malaki at malalaking bitik. Ang napakakapal na enerhiya sa kailaliman ay nagsimulang umapaw mula sa mga bitik na iyon. Anong problema? Sa sandaling lumabas si Ruthless Daoluo, naramdaman niyang may mali, at nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkamangha. Malungkot ang mukha ni Zhang Huanian, natatakot akong nagkakaproblema tayo. Ngayon ka lang ba nagtagumpay? Oo. Nagtagumpay ito, tapos na ang Sixth Claw Devil Emperor, at malamang na natapos na rin ang Abyss Layer na kinaroroonan niya. Hindi, dapat itong mga Abyss King na iyon ang mali ang pakiramdam. Susugod ba sila at lalabanan tayo sa anumang paraan?
Sa Cowdezy orihinal na sa kanyang paghatol, sa sandaling bumagsak ang Abyss King, na naging sanhi ng pagbagsak ng ilang layer sa Abyss Plane, ang pinakamagandang paraan para sa Abyss Plane ay i-disconnecta ang Abyss Channel at alisin ang koneksyon sa mundo ng Daoluo. Bilang resulta, ang problema sa Abyss Plane na nanakit sa Daoluo continent sa loob ng mahigit 6,000 taon ay natural na malulutas. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay pagkatapos bumagsak ang Abyss King, hindi alam ng Abyss Plane kung anong paraan ang ginamit para puwersahang masira ang seal. Ito ay malinaw na nangangahulugan ng isang mapagpasyang labanan sa mga tao. Ang Six-Clawed Demon Emperor kasama ang Ant Emperor ay dalawang hari sa kailaliman. Kung mas marami pang haring kalaliman ang maipapalabas, ito ay isang malaking problema. Phantom Clouds, hindi natin sila hahayaang tuluyang masira ang seal. Magtulungan tayo para patatagin ang seal at buksan ang Blood God Array. Desididong sabi ni Cowdezy. Ngunit nag-alinlangan si Zhang Huanian, ngunit, kung ganoon, hindi mo magagawang ipagpatuloy ito. Ang mga kamay ng iyong kampo ng Diyos ng dugo ay itatapon din. At ang seal crack ay lumitaw, at mayroon pa ring mga nilalang sa kailaliman na nagmamadaling lumabas, ang ating pagharang, natatakot ako na hindi ko ito mapaglabanan. Talagang magkakaroon ng isang Abyss King. Mapagpasyahang sinabi ng walang awa na Daoluo, kung hindi mo ito mapipigilan, dapat mong itigil ito. Ang selyo ng kalaliman ay hindi dapat masira. Kapag nasira, 12 ng hari ng kalaliman ang sama-samang sumugod, ito ay talagang isang sakuna. Ang hanay ng Diyos ng dugo ay dapat mabuksan, at ikaw ay tutulong. Wulan, itigil ang mga bitek, itatatak natin ang mga bitek, ngayon ay matatag na nating itatatak ang selyo, at ngayon lamang natin ito mapagkakatiwalaan. Mga tao. Sa pagsasalita tungkol dito, niyugyug ni Cowdezy ang kanyang katawan at umakyat sa hangin, sumigaw sa mga Diyos ng dugo ng kampo ng Diyos ng dugo, kampo ng mga Diyos ng dugo ay nabibilang, maghanda para sa malaking pagbuo ng Diyos ng dugo. Si Wulan ay papalitan ng orihinal na siyam na dugo. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang kanang kamay, at ang simple at simpleng mahabang espada na lumitaw sa kanyang kamay ay lumitaw sa kanyang kamay, ngunit sa pagkakataong ito ay isa na lamang. Ang kanyang mahabang espada ay humigit kumulang 4 na talampakan 3 pulgada ang haba, at ang talam ay parang tubig, kumikinang na may mahinang malamig na alon. Mula sa ilalim niya, isang bilog ng mga singsing na espiritu ang tumaas. 6 na itim at 3 pula, na may 9 na singsing na espiritu na nakapalibot sa kanyang katawan. Bilang unang tao ng Tang Sect Master at Daoluo Palace Master. Nang ganap na sumabog ang Extreme Daoluo na ito sa kanyang aura, maging ang langit ay nagsimulang magdilim. Tila may hindi mabilang na matutulis na agos ng hangin na bumabagsak mula sa langit. Sa sandaling itinaas ni Cowdezy ang kanyang kamay, ang walang awa na espada sa kanyang kamay ay nakaturo paila sa kalangitan, biglang lumiwanag ang kalangitan, at isang bukang liwayway ang bumagsak mula sa langit. Habang bumababa ang liwanag, ito ay naging isang gintong higanteng espada. Malalim. Ang malakas na abyssal na enerhiya na bumulwak lamang mula sa mga bitik ay biglang lumiit sa ilalim ng ningning ng gintong higanteng espada, na iniwang walang laman ang daanan. Si Zhang Huanian ay hindi nang ahas na magpabe. Alam niyang tama si Cowdezy. Kung hindi pa rin masira ang selyo, ito ay isang malaking sakuna. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at ang 9 na gintong ilaw ay lumipad sa dingding ng kuweba sa paligid ng labasan ng daanan. Nang ang 9 na gininto ang ilaw ay bumagsak ng matatag sa dingding ng kuweba, lumitaw ang katawan, at ito ay isang badge sa hugis ng 9 na kalasag. May pattern sa bawat badge, na kumakatawan sa orihinal na may-ari ng badge na ito. Sa simula, ang 9 na mahusay na kakayahan na ito ang nagsanib puwersa upang aisil ang channel ng Abyss Plane. Sa oras na ito, ang mga order ng selyo na ito ay muling lumitaw pagkatapos ng libu-libong taon. 9 na token ang lumubog sa pader ng bundok, at kaagad, ang buong Abyss Channel ay nanginginig ng husto. Gamit ang 9 na mga token bilang panimulang punto, ang malalaking swath ng ginintoang pattern ay dumagsa at kumalat sa kailaliman ng Abyss Channel. Sa loob ng Abyss Channel, kahit na may mga dagandong pa rin, ngunit sa oras na ito ay bahagyang matatag. 9 na pabilog na plataporma ay dahan-daang nag-drill sa pader ng bundok. Niyugyug ni Zhu ang kanyang katawan at nanguna sa posisyong alas 12 sa harap, at umupo sa platapormang iyon. Ang iba pang 8 Diyos ng dugo ng Blood God Camp ay nakarating na bawat isa sa isang plataporma at lahat ay nakaupo na naka-cross-legged. Kunin mo ang aking dugo bilang gabay. Ang Yip Blood Mist ay biglang sumabog mula sa katawan ni Shai. Ito ay ganap na natanggal sa mga pores, ang Blood Mist ay napuno, at ang mukha ni Shai ay biglang namutla ng kaunti. Kunin mo ang aking dugo bilang gabay. Ang iba pang 8 tao ay umawit din ng spell, at ang ambon ng dugo ni Dapang ay pinakawalan mula sa kanila. Matapos mailabas ang ambon ng dugo, agad itong bumagsak, nang walang bakas ng nasayang, direktang humahalo sa plataporma sa ilalim nila. Biglang lumiwanag kaagad ang mga gintong rune sa buong kuweba, malinaw na sinasalamin ang lahat sa pinakamalalim na bahagi ng kanal sa kailaliman. Mula sa itaas, maaari mo ring malabo na makita na sa kailaliman ng daanan, isang malaking itim na ambon ang sumisikat, at isang nakakatusok na tunog ng pagkabasag ay patuloy na tumutunog.
Isang malabong madilim na lilang-halo ang kumikinang sa kailaliman ng kalaliman, sinusubukang kumalat paitaas. Ngunit sa ilalim ng dugo ng siyam na mga Diyos ng dugo, ang magic circle ay biglang naging mas matatag, at ito ay amoy ng pababang presyon. Ang likas na espiritu, makinig sa aking patnubay, ang kaluluwa ng Daoluo, pandayin ang pundasyon. Isang madamdaming tinig ng dugo ang umalingaw sa daanan ng kalaliman. Ang disk na kinauupuan niya ay kumikinang na tulad ng araw, at ang gintong halos ay tumaas sa hangin sa paligid ng kanyang katawan. Sumunod si Zu-er at sumigaw ng malakas, ang espiritu ng tubig, makinig sa aking patnubay, ang kaluluwa ni Daoluo, itayo ang pundasyon. Tatlong dugo, ang espiritu ng apoy, makinig sa aking patnubay, ang kaluluwa ng Daoluo, itayo ang pundasyon. Apat na dugo, ang espiritu ng lupa, makinig sa aking patnubay, ang kaluluwa ni Daoluo, maglagay ng pundasyon. Dugo limang dao, ang espiritu ng hangin, makinig sa aking patnubay, ang kaluluwa ni Daoluo, ang naglatag ng pundasyon. 600 ng dugo, ang espiritu ng liwanag, makinig sa aking patnubay, at ang kaluluwa ni Daoluo ang maglalagay ng pundasyon. Blood Kitaw, ang espiritu ng kadiliman, makinig sa aking patnubay, at ang kaluluwa ni Daoluo ang maglalagay ng pundasyon. Blood 8 Road, ang diwa ng oras, makinig sa aking patnubay, at ang kaluluwa ni Daoluo ang magtatayo ng pundasyon. Blood 9 Dao, ang espiritu ng kalawakan, makinig sa aking patnubay, at ang kaluluwa ni Daoluo ang magtatayo ng pundasyon. Sa pag-awit ng siyam na spells, ang siyam na disk ay nagniningning na may iba't ibang kulay. Ang tubig ay bughaw, apoy ay pula, hangin ay cyan, lupa ay dilaw, liwanag ay puti, kadiliman ay itim, ang pinakakakaiba ay oras at espasyo, oras ay unpredictable ginto, at ang espasyo ay pilak na may malabong pagbabago-bago. Ang siyam na likas na espiritu ng kalikasan, na ginagabayan ng dugo ng siyam na mga Diyos ng dugo, ay nagbibigay inspirasyon sa magic circle sa ilalim ng katawan at namumulaklak ng ganap. Ang Blood God Array na ito ay nilikha ng siyam na makapangyarihang puwersa noong panahong iyon. Ang selyo ay hindi nabuo sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng siyam sa kanila, ngunit ginabayan ng kanilang kapangyarihang magligtas ng mga tao, at ginabayan si Daoluo sa napakasalimuot na mga ron. Ang siyam na orihinal na aura sa mainland ay nagtatagpo at naglagay ng selyo. Ang ginamit ay ang prinsipyo ng pagtatuboy ng Daoluo continent sa eroplano ng ibang mundo. Kaya naman napakatagal nito na humaharang sa pagdating ng eroplanong kalaliman. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng Abyss Plane, nang ang selyo ay malapit ng makumpleto, ay gumawa ng lahat ng pagsisikap upang sa wakas ay mag-iwan ng ilang maliliit na puwang sa paligid ng selyo, na nagpapahintulot sa ilang ordinaryong abyssal na nilalang na dumaan ng hindi napatay ng selyo. Ito ang pinagmula ng 36 na maliliit na sipi. Kung ang selyo ay ganap na matagumpay, ang Abyss Plane ay ganap na maharangan. Ang pinakamahalagang punto ng pagkakaroon ng Blood God Camp ay upang kopyahin ang kapangyarihan ng siyam na mga ninuno sa pinakakritikal na sandali, gabayan ng siyam na likas na aura upang tipunin ang selyo, at pasiglahin ang selyo sa pinakamalakas na antas. Bagamat ang siyam na Diyos ng dugo sa panahong ito ay may pagkakaiba sa lakas kumpara sa siyam na ninuno noong panahong iyon. Ngunit huwag kalimutan, 6,000 taon na ang nakalilipas, ang battle armor ng Spirit Master World ay hindi pa ganap na nabuo, at ngayon, ang siyam na dugong Diyos na ito ay tinutulungan ng battle armor, kahit na hindi lahat ay maabot ang antas ng limitasyon ng Daoluo, maupo ang The Blood One sa gitna ay nalampasan pa ang orihinal na mga ninuno. Sa kanyang kapangyarihan lamang, natapos niya ang 1/4 ng buong Porma Sion. Sa tulong ng battle armor, maaari ding i-upgrade ng ibang tao ang kanilang cultivation sa Super Daoluo. Antas. Ang madilim na ulap sa kalangitan ay unti-unting nagsimulang magbago, at ang mga halos ng iba't ibang kulay ay lumitaw kung walang nangyari. Sa mga mata ni Zhang Huanian at iba pang mga eksperto sa limitasyon ng antas ng Daoluo, malinaw na nararamdaman ng kanyang mental na kapangyarihan ng hangin. Ang mga mayamang elemento ng iba't ibang katangian sa gitna ay mabilis na namumuo sa ilalim ng gabay ng Magic Circle. Ang mga likas na espiritong ito ay mga batas ng kontinente ng Daoluo, at walang alinlangang madarama nila ang pagsalakay mula sa ibang eroplano sa mundo, at sa ilalim ng gabay ng Magic Circle, walang pag-aalinlangan nilang pinili na bantayan ang kanilang sariling eroplano. Ang siyam na kulay na halo ay natatakpan, tulad ng isang malaking light mask, na nakabitin sa itaas ng Abyss Channel, at ang siyam na kulay na liwanag ay itinuturok sa siyam na mga Diyos ng dugo, at pagkatapos ay itinurok sa Magic Circle sa pamamagitan ng paggabay ng kanilang mga katawan. Ang mga gintong linya sa Magic Circle ay biglang nagliyab ng maliwanag, at ang mga bitik na nabasag sa ilalim ay mabilis na huminto, hindi na makapagpatuloy sa pag-crack, at kahit na amoy tulay. Sa kabilang panig, sa Abyss Plane, sumabog ang katawan ng isang hari, na sumabog ng pinakadalisay na enerhiya sa kailaliman. Ang mga kalaliman na enerhiya na ito ay sumugod sa channel ng galit na galit, tulad ng mga halimaw, na napunit ang mga bitik. Mag-iniksyon ng mas maraming enerhiya mula sa kailaliman. Ito ay hindi lamang isang pagtatalo sa pagitan ng dalawang lahi, ngunit isa ring pagtatalo sa pagitan ng mga batas ng dalawang eroplano.
Patuloy na umaatungal sa kailaliman ng Abyss Channel ang mga nakakatangtay nga na mga huni. Itinaas ni Zhang Huanian ang kanyang kamay, handa na ang protective shield, at handa na ang shockwave. Lahat ng tauhan ay pumasok sa red alert state. Bagamat mahigpit na hawak ng siyam na Diyos ng dugo ang selyo, dahil gusto ng Abyss Plane na basagin ang selyo sa anumang halaga, ang malapit nilang matugunan ay hindi maaaring hindi maging isang walang uliran na pag-agos ng kalaliman. Ang mga powerhouse ng Blood God Legion ay nagtipon na sa likod ni Zhang Huanian sa oras na ito. Hindi binibilang ang siyam na Diyos ng dugo, kabilang sa mga Soul Masters ng Blood God Legion, mayroon ding higit sa 10 na may pamagat na Daoluo level existences. Sa oras na ito, lahat sila ay nakasuot ng 3 karakter na armor ng labanan, tahimik na naghihintay sa pagdating ng labanang ito. Sa sandaling ito, malalim sa eroplanong kailaliman. Holy Monarch, ang presyo ay masyadong mataas. Ang crack ay nabuksan na, ngunit ang panig ng tao ay hindi alam kung anong paraan ang ginamit upang gawing mas matatag ang selyo. Mahirap para sa atin na magmadali. Maaaring hindi sapat ang sakripisyo ng 10 hari. Tayo ba ay? Tumahimik ka, 10 ay hindi uubra, 15 lang, 15 hindi gagana, 20 lang. Hinding-hindi natin dapat bigyan ng tao ng pagkakataong magpahinga at magpabata. Naramdaman ko na mayroon talagang isa sa mga batas ng mundo ng mga tao na maaaring ganap na sirain tayo. Ang kapangyarihan ng eroplano ay umuusbong. Sa pagkakataong ito, maaaring ito lang ang pagkakataon natin, at hindi natin dapat bigyan ng mga tao ng pagkakataong iyon. Oo, Shengjun. Boom, boom. Sa sandaling ito, ang Abyss Plane ay muling nag-oscillated, at ilang sandali, ang mga batas ay nagkagulo, at hindi mabilang na mahihinang abyss na nilalang ang nagkawatak-watik sa eroplano kung saan sila naroroon. Ang mga mata ng dugo ay kumikinang, at ang mabangis na aura ay sumambulat kaagad, kaya't ang kalaliman ng eroplano ng kaguluhan na ito ay bahagyang huminahon. Ang hari ng langgam, tapos na. Naglaho na rin ang buto ng eroplano nito. Ngayon naiintindihan mo na kung bakit kailangan kong labanan ang mga tao hanggang sa kamatayan sa oras na ito. Kung hindi ka lalaban ng husto, sa malapit na hinaharap, maaaring hindi tayo ang sumasalakay sa mga tao. Ang mundo, ngunit ang mundo ng mga tao ang ganap na wawasakin. Sa malalim na dagandong, ang aura ng banal na monarko ay biglang kumalat palabas, isang dugo pulang ilaw, tumagos sa hindi mabilang na mga patong ng mga hadlang, at mabangis na binomba ang channel seal na binubuo ng libu-libong gintong ron. Boom! Ang siyam na mga Diyos ng dugo na nagbabantay sa selyo ay nagulat lahat, at ang 3 may pinakamahinang cultivation base ay hindi napigil ang bumubula ng isang subo ng dugo. Nagbago ang kutis ni Zuye, itinuro ng kanyang kanang kamay ang kawalan, at 3 walang awan na espada ang bumaril. Sila ay sinuspinde sa itaas ng mga ulo ni Zhu Qi, Zuba, at Zhu Nine para tulungan silang pigilan ang selyo sa ilalim nila. Blood 9 sa oras na ito, puno ng swerte ang puso ko. Dahil natalo siya kay Tang Wulan, noong nakaraang buwan, sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya upang linangin, at sa wakas ay nakagawa siya ng maraming pagunlad, kahit na ang kanyang antas ng paglilinang ay napabuti ng isang antas. Dahil sa karanasang ito, medyo nakaka-relax siya sa proseso ng pagbabantay sa selyo sa sandaling ito. Bago ang pagbabago, natatakot ako na ito ay hindi lamang isang dure ng dugo ngayon lamang. Sa matinding dagandong, muling sumabog ang mga bitek sa selyo na nahilam na, at isang makapal na itim na agos ng hangin ang dumagsa, at ang mga agos ng hangin na ito ay nagsimulang mamuo at mabuo, na nagiging hindi mabilang na mga nilalang sa kailaliman, baliw na nagmamadali patungo sa labasan ng daanan. Halika! Sa mga nilalang na ito sa kailaliman, hindi bababa sa 5 hari sa kailaliman ang lumitaw. Kabilang sa kanila, ang isang hari sa kailaliman na nakaupo sa gitna ng bayan ay mukhang walang pinagkaiba sa isang babaeng tao. Siya ay natatakpan ng itim na katad na damit na may 2 itim na pakpak na nakabuka sa kanyang likod. Ang kanyang hitsura ay napakaganda, at ang kanyang mahabang itim na buhok ay parang isang disk sa likod ng kanyang ulo. Paglalahad, ang mga mata ay puno ng malupit na panginginig. Sa kanyang pares ng malamig na mga mata, na parabang nakakakita siya sa buong mundo, ang kanyang kanang kamay ay nakaturo patungo sa labasan, at kaagad na libu-libong mga nilalang mula sa kailaliman ang dumagsa. Itim na emperador. Nagbago ang ekspresyon ni Zhang Huanian, at agad niyang nakilala ang isang ito. Ang pakikipaglaban sa Abyss Plane sa loob ng higit sa 6,000 taon, ang Blood God Legion ay natural na napakayaman sa impormasyon tungkol sa mga nilalang sa kailaliman. Kahit na ang mga hari ng kailaliman ay maaari lamang kumuha ng pagbaril sa kailaliman sa bawat oras, at hindi makababa sa kanilang sarili, ngunit sa maraming mga kaso, magkakaroon ng mga projection. Sa pamamagitan ng mga pagpapakitang ito, ang mga tao ay nagbigay ng maraming pangalan sa mga hari sa kailaliman. Nakita ng mga tao ang hindi bababa sa kalahati ng mga hari sa kailaliman ng 108 kailaliman. At ang Black Emperor na nasa harap niya ay ang pinakamaraming beses na lumitaw sa nangungunang 10 Abyss Kings. Siya ay nasa ika-9 na palapag ng kailaliman, at siya ang ika-9 na emperador ng kailaliman. Tanging ang nangungunang 10 antas lamang ang karapat-dapat na maging emperador. Sa kailaliman, may transcendent na posisyon. Ang itim na emperador ay ang Panginoon ng angkan ng itim na emperador,
na nagtataglay ng isang demigod na antas ng kakilakilabot na kapangyarihan. Ito ay maihahambing sa limitasyon ng tao na si Dao Luo ay nakasuot ng 4 na karakter na armor sa labanan. Ang lakas nito, kahit na ito ay isang projection, ay nagdala ng maraming problema sa mundo ng mga tao. Sa pagkakataong ito, ginamit ng Abyss Plane ang mga puwang sa harap nito upang buksan ang mga bitik ng selyo. Ang unang bagay na lumitaw ay ang katawan ng Black Emperor, na nagpapakita kung gaano determinado ang Abyss Plane sa pagkakataong ito. Mukhang naintindihan ng Black Emperor ang mga salita ni Zhang Huanian, at tumingala sa kanya, magkaharap ang mga mata, naramdaman lang ni Zhang Huanian na parang mga karayom ang kanyang mga mata. Bagamat na-promote na rin siya sa limitasyon ng antas ng Dao Luo, kakapasok lang niya, at sa mga tuntunin ng paglilinang, mas mababa pa rin siya sa Ruthless Dao Luo at Black Emperor. Ang Abyss Plane ay maaaring mag-teleport sa ibabaw ng Black Emperor body, kaya kung ang ibang Emperor-level Abyss Kings ay teleport din dito, talagang hindi sila makakalaban. Sa kabutihang palad, pagkatapos na mailipat ang malaking bilang ng mga abyssal na nilalang, sa basag na selyo, ang abyssal energy na sumusuporta sa crack ay malinaw na hamina ng ilang puntos. Sa ilalim ng pagsupil sa hanay ng Diyos ng Dugo, marami itong naging tulay. Malinaw, hindi ito nangyari ng ilang sandali, posibleng magpadala muli ng napakaraming makapangyarihang tao dito. Ang 5 Abyss Emperors ay hindi sumalakay sa unang pagkakataon, ngunit nakasentro sa itim na emperador, na umaaligid sa kailaliman ng daanan, nakatingin sa labasan. Hindi mabilang na mga nilalang sa kailaliman na parang sabog, baliw na umaatake palabas, at saglit, biglang amoy higpit ang depensa. Sa kabutihang palad, sa ilalim ng magkasanib na pagkilos ng 9 na mga Diyos ng Dugo ng kampo ng Diyos ng Dugo, ang channel sail ay pansamantalang na-stabilize, kung hindi, kung ang isang malaking bilang ng mga Abyss King ay sumugod sa ibang pagkakataon, ito ay magiging isang mas nakakatakot na sakuna. Ang sunog ng artilleria ay agad na naging isang makapal na dagandong, na ginawa ang buong kalaliman sa isang dagat ng mga bagyo ng enerhiya. Ang mga patay na abyssal na nilalang ay naging makapal na abyssal na enerhiya, na tumama sa sail sa kabaligtaran, at ang mga sumusunod na abyssal na nilalang ay patuloy na naniningil ng marahas. Walang alinlangan na sa loob ng 6,000 taon, ang teknolohiya ng paggabay sa kaluluwa ng tao ay patuloy na umuunlad. Tulad ng 6,000 taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay nagkaroon lamang ng level 9 na fixed-mounted soul-guided shell, ngunit ngayon ang pinakamataas na level ay may 12 level fixed-mounted soul-guided shell, at kahit ang malakas na pag-iral ng Shrek Academy ay maaaring sirain. Sa nakalipas na 6,000 taon, ang teknolohiya ng tao ay naging mas malakas kaysa sa simula. Bagamat ang Blood God Legion ay wala sa pagkakasunod-sunod ng Federal Army, ang Federal Assembly, gaano man ito kahirap ihagis, ay hindi nang ahas na putulin ang kalahati ng suporta nito para sa Blood God Legion. Ang pagsalakay sa kontinente ng mga nilalang sa kailaliman 6,000 taon na ang nakalilipas ay nakalista bilang pinakamataas na lihim ng Federation. Ang pagtiyak sa pagiging epektibo ng labanan ng Blood God Legion ay nakalista din bilang pinakamataas na prioridad sa Federation. Sa makatuwid, sa loob ng 6,000 taon, ang Blood God Legion, ito man ay isang defensive position, iba't ibang armas, ay ang pinakabagong teknolohiya ng Federation, at maging ang ilang mga sandata na nasa experimental stage pa ay naibigay din dito, sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pakikipaglaban sa mga abyssal na nilalang sa mga sangay ng sangay. At gumawa ng mga pagsasaayos at pagpapabuti. Ang kasalukuyang mga sandata at kagamitan ng sangkatauhan ay hindi natatakot kahit nakaharap ang mga haring ito sa kailaliman. Ang pinakamahirap na aspeto ng Abyss Plane ay palaging ang kanilang walang kamatayang kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Zhu Yi matapos masaksihan na ang ginintoang dragon na sibat ni Tang Wulan ay talagang makakain ng enerhiya ng kailaliman. Siyempre, ang kinakailangan para makalaban ay ang Abyssal Plane ay hindi maaaring lubusang lusubin ang mundo ng tao, kung hindi, ito ay katumbas ng pagbagsak ng isang eroplano, na hindi maiiwasang magdadala ng mapangwasak na mga sakuna sa buong sangkatauhan. Kapag ang mga tao ay namatay, walang paraan upang muling mabuhay tulad ng mga nilalang sa kailaliman. Sa makatuwid, sa anumang kaso, dapat bantayan ang Abyss Channel kung saan matatagpuan ang Blood God Legion. Nagmukhang tubig si Mingjing Daoluo Zhang Huanian sa oras na ito, kahit na sa mahigit 60 taong karanasan niya sa pagharap sa mga nilalang na napakalalim, hindi mapigilan ng kanyang puso na masikip sa oras na ito. Siya ay talagang may karanasan sa pakikipaglaban sa mga nilalang na napakalalim, ngunit ang premise na ito ay limitado sa isang tiyak na lawak. Ang mga hari sa kailaliman ay hindi talaga lumitaw sa mundo ng mga tao sa loob ng hindi mabilang na mga taon. Bilang commander ng hukbo, hindi siya maaaring makipagsapalaran sa eroplanong kalaliman upang maranasan ang lakas ng mga hari sa kailaliman. Kaugnay nito, ang walang awa na si Dao Luo bilang ang dugo ay higit na nakaranas kaysa sa kanya. Ang pagbagsak ng Six Claw Devil Emperor at ng Ant Emperor ay nagbigay sa kanila ng malaking kumpiyansa, ngunit ang 5 hari na sunod-sunod na dumating ay hindi kayang labanan ng mga sandata at kagamitang ito. Sa pamamagitan lamang ng pagpapakawala ng mas makapangyarihang mga sandata ng pagsira, posible itong labanan. Ngunit ang problema ay hindi rin niya alam kung gaano kalakas ang Black Emperor.
Niranggo sa ika-9, ang patriarch ng Black and Yellow Clan, ang pagkakakilanlang ito ay sapat na para pagselusan ng Blood God Legion. Alam mo, kahit na isang itim na emperador lamang ang lumitaw, ito ay isang ganap na malaking kaganapan sa daanan ng sangay, pabayaan ang itim na emperador na personal na lumitaw. Ang Black Emperor ay isang napakabihirang lahi sa iba't ibang layer ng Abyss Plane, ngunit napakalakas ng individual nitong combat power, kahit na nasa top 5 nanograms buong Abyss sa mga tuntunin ng average combat power. Noong bata pa siya, nakipaglaban din si Zhang Huanian sa Black Emperor, at naaalala pa rin niya ang kanyang kahihiyan noong panahong iyon. Napakalakas ng Black Emperor, maiisip mo kung gaano kalakas ang Black Emperor. Sunod-sunod na ingay ang umuungal, tumaas ang density ng artillery, at ang mga sundalo ng Blood God Legion ay nagpakita ng napakataas na kalidad. Hindi sila nagpanik sa harap ng ganoong kabangas na epekto. Ayon sa mga drill sa paglipas ng mga taon, patuloy nilang pinapalitan ng iba't ibang mga tangke ng enerhiya ng armas, at ang ilang mga reserbang armas ay ginamit. Gamitin. Paghahanda ng corrosion bomb. Isa-isang binigyan ni Zhang Huanian si Chen Sishui ng mga order. Ang isang malaking cylindrical soul guide na may diameter na higit sa 30 metro ay dahan-daang tumataas mula sa ibaba ng lupa hindi kalayuan sa labasan ng daanan. Ang silindro ay pininturahan ng madilim na berde na may itim na pattern ng bungo. Tingnan mo lang. Mararamdaman mo ang kilabot nito. Ang silindro ay pahilig na nakahanay sa direksyon ng Abyss Channel, at ang mga alon ng enerhiya ay mahinang ipinapadala mula sa loob. Sa oras na ito, sa kaso ng hindi mabilang na abyssal na mga nilalang na naniningil pataas sa anumang halaga, ang blockade line ay palapit ng palapit sa labasan ng daanan. Bomba ng kaagnasan, ilunsad. Kasunod ng utos ni Zhang Huanian, isang madilim na berdeng halo ang lumiwanag sa loob ng berdeng silindro. Pagkatapos, isang madilim na berdeng bola ng liwanag ang itinapon sa hangin, na gumuhit ng magandang bilog sa hangin. Dumiretso ang parabola sa gitna ng bilog sa labasan ng Abyss Channel. Bahagyang huminto ang blockade sa labasan ng Abyss Channel, at agad na sinamantala ng mga nilalang sa ibaba ang momentum para sumugod. Ngunit nahulog dito ang malaking dark green light ball na may diameter na halos 30 metro. Gatlang M 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 gitling. For more videos, please like, share and subscribe.